Tagalog, mga kapatid. Saan po natin ating mga kasulatan. Dito po sa aklat po ng Marcos, Book of Mark. Amen. Chapter 8. Verses 34. Ano kamali? Sa ating Panginoon. 34 hanggang 37, mga kapatid. Sabi dito sa Tagalog ay, at pinalapit niya sa kanya ang karamihan ng ating Panginoong Jesucristo ito. Karamihan na kasama ang mga disipulo, mga kapatid. Sabi dyan ay, at pinalapit niya sa kanyang karamihan, pati ang kanyang mga alagad, at sa kanya'y sinabi, kung sino mang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sapagkat ang sino mang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay, ay mawawalan nito, at kung sino mang mawalan ng kanyang buhay, dahil sa akin at sa Ebanghelyo, ay maliligtas yaon. Sapagkat anong kapakinabangan ng tao na makamtan ng buong sanlibutan at mapapahamak ang kanyang buhay? Sa ibang translation, kaluluwa. Sapagkat anong ibibigay ng tao na katumbas sa kanyang buhay? Sa pang scripture, mga kapatid, sa book po ng Philemon, chapter 1, verse 1. At puputulin ko yung ilang bahagi dyan. Sabi dito, Philemon chapter 1, verse 1, Paul, a prisoner of Jesus Christ. Ang Diyos ang patuloy na magpala sa kanyang mga salita. Tayo mananalangin. Tumukod tayo sa ating mga puso at dumulog sa ating Panginoon. Most gracious Heavenly Father, O God, maraming salamat, Lord, muli sa umagang ito, Panginoon, nakaloob mo po sa amin. Muli, Lord, dumalapit kami na may buong pagpapakumbaba, Panginoon, at buong pagpapasakop, Lord, sa iyong sovereignty, Lord. Ikaw ang Diyos na nakaalam sa unahan, gitna at dulo ng buhay namin. Alam mo, Lord, ang aming mga salita na bibigkasin sa aming mga panalangin. Sabi ng Scripture, Lord, ay habang kami nananalangin ay tumutugon ka na, Panginoon. Habang kami nagsasalita, Panginoon, ay isinasaysay mo na, Lord, ang iyong mga pangako, Panginoon, sa iyong mga anak. At bayaan mo, Lord, na ang umagang ito, Panginoon, at ang pangangaral na ito, O Diyos, na ikaw, Lord, ang siyang nagtalaga sa amin, na marinig ito, Panginoon, ay maging katugunan, Lord, sa bawat uhaw, pangangailangan, bawat kaluluwa, Lord, na humihingi, Panginoon, ng pagtugon mula sa iyo, Panginoon. Minsan pa, hilingin namin, Panginoon, make us heart glad, Lord. Bless us, Panginoon. At ikaw, Panginoon, nang makita namin na naghihimay ng iyong mga salita at pakanin kami, na sa pangaral pa lamang, Panginoon, ay mabuksan ng aming mga puso. Matanggal, Lord, ang mga bara. Malinisan kami, Panginoon, mula ulo hanggang paa, Panginoon. Maging sa kaibuturan ng aming mga puso. Upang nang sa ganon, Panginoon, ay wala pong maging hadlang, Panginoon, sa aming paglapit. Dahil sabi mo, Lord, ikaw ay tapat, Panginoon, na magpapatawad, Panginoon, sa anuman ang aming pagkakamali, sa anuman aming pagsalangsang, Panginoon. Hindi mo lamang kami lilinisan, Panginoon, kundi, Lord, ang pag-ibig mo, Panginoon, ay patuloy mong pinaparamdam kasama ng iyong biyaya. We pray na ikaw, Lord, ay mahayag muli sa amin sa umagang ito. Muli, Lord, hinihiling namin ng banal mong presensya. Yun ang bumabas sa amin, Panginoon. Ibuhos mong iyong spirito. Pagtibayin mo ang iyong mga salita at mga pangako. Paglinawin mo, Lord, ang mga isip, Lord, na nagugulumihanan, Panginoon. Pawiin mong anumang alalahanin. Bigyan mo ng kaaliwan, O Diyos, ang mga may dinaramdam, Panginoon. At abutin mo, O Diyos, ang mga mahina naming katawan, mga mahina naming pag-iisip. Bigyan mo kami ng pangunawa, karunungan na nang gagaling sa iyong mga salita. At panatagin mo, Lord, anumang bagyo sa aming mga puso. Makita ka namin doon, gaya ng sabi ng Salmo, Panginoon, be still and know that you're God. You're still the God, Jehovah, of the old, Jesus Christ, of the new. Ikaw ay Diyos na hindi nagbabago, ngayon mong pakilanman. Kaya, kinukumit ko, Lord, ang buong pangaral na ito sa iyo, Panginoon. At ikaw, Panginoon, ang
pumunta, Panginoon, sa kinaupuan ng iyong mga anak at abutin sila. Iparamdam mo, Lord, ang iyong pag-ibig, ang iyong biyaya, pagkat, O Diyos, ikaw ay masagana sa mga bagay na ito. Ikaw ay mayaman sa biyaya. Hindi ka namin kayang saidin, Panginoon. Dahil ikay punong-puno ng mga bagay na ito at sa'yo lahat ito nanggagaling. Payapain mo kami, Lord, habang kami nakikinig sa iyong mga salita. Itali mo, Lord, ano mang gawa ng kaaway sa aming paligid. At ang iyong presensya, Panginoon, ng patuloy, Panginoon, na mag-usher sa amin, Lord, sa buong gawain na ito. Kinukumit namin ang aming mga silent prayers, Panginoon, and speak to your children, Lord. Nalalabas sila sa dakong ito, Panginoon, na pinagtibay, pinalakas, binigyan ng bagong inspirasyon, at ibigay lagi ang pasasalamat, ang papuri, at pagkadakila, Panginoon, sa iyo. Pagkat ito ang nais mo, Lord, na kami magpasalamat sa lahat ng bagay, Panginoon, na amin pong dinaraanan, ano man ang aming mga bagay, O Diyos, na experience, Panginoon, sa buhay na ito. Tulungan mo ang aming mga puso. Bigyan mo kami ng pusong mapagpasalamat sa iyo, Panginoon. Lord, maraming salamat. Sa iyo namin binabalik po ang lahat po ng papuri at pasasalamat sa iyong dakilat matamis na pangalan, aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Malaya na tayo makaupo, mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Muli ay mapagpalang umaga po sa bawat isa sa inyo. Amen. Thank you, Lord. Salamat sa kanyang pag-iingat. Napakagandang umaga. At tulungan tayo ng ating Panginoon sa kanyang mensahe sa atin sa umagang ito. Dahil masyadong mabilis ang oras. Kaya hindi na ako magtatagal pa. Nais kong pamagatan ng munting mensahe na ito na A Prisoner. At may subtitle to na Yoke Up With His Word. Amen. A prisoner yoke up with His Word. So, alam natin, mga kapatid, ay ang messenger ay nangaral patungkol sa prisoner, mga kapatid. At kapag maririnig mo yan sa natural na buhay, ay ayaw natin yan. Yung bilanggo. Dahil ang pagiging bilanggo ay limitado yung ating una ay espasyong ginagalawan, limitado yung ating pribilehiyo, limitado yung ating abot at nakikita, at parang wala pong kasiguraduhan doon sa lugar na ating kinalalagyan, mga kapatid. Ngunit may kita natin doon po sa scripture na binasa natin, mga kapatid, na si Pablo, mga kapatid, ay tinuring niya ang kanyang sarili bilang isang bilanggo sa ating Panginoon. Amen. Minsan isip natin pag bilanggo, kahit sa usaping spiritual, parang medyo mabigat-bigat, pastor. Kasi maraming bagay na dapat talagang ikonsidera o marahil ay tanggalin upang higit tayo, mga kapatid, na ma-identify sa Kanya bilang Kanyang bilanggo, mga kapatid. Amen. So, binasa natin, mga kapatid, yung pong 1 Philemon, mga kapatid, chapter 1, verse 1. Mga kapatid, nagpakilala si Pablo dyan, mga kapatid, nang sabi niya, Paul, a prisoner of Jesus Christ. Amen. At hindi lamang ito yung mga panahon na nagpapakilala siya, mga kapatid, kasi kung babasahin mo yung Corinthians, yung pinaka-gifted na church, mga kapatid, na nirebuke niya, mga kapatid, ang sabi niya ay Paul, the apostle of Jesus Christ. At nung siya naman, mga kapatid, ay sumulat, mga kapatid, kay Timoteo, sabi niya, Paul, a servant of Jesus Christ by the will of God. Amen. So, sinasabi niya noon na apostle siya, hindi lamang sa basta apostle, hindi lamang kasama sa fivefold ministry, but also he is a servant sa kalooban ng ating Panginoon. Pero hindi lamang, mga kapatid, servant, hindi lamang basta apostle, kundi tinuring niya, mga kapatid, ang kanyang sarili bilang bilanggo sa ating Panginoon, mga kapatid. Balikan ko yung scripture natin kanina. Mark chapter 8, verse 34, mga kapatid. Nang sabi dito, mga kapatid, ang ating Panginoong Kristo ay nangusap sa karamihan kasama ang kanyang mga disipulo, mga kapatid, patungkol, mga kapatid, sa tatlong bagay, mga kapatid, na dapat gawin ng isang mananampalataya na nais na sumunod sa ating Panginoon. At ang sabi dyan, mga kapatid, sa English ay sabi dito, He said unto them, Whosoever will come after me
let him deny himself, take up his cross, and follow me. So, this scripture ay napaka familiar sa atin mga kapatid. Lagi natin naririnig yan na tayo ay kailangan mga kapatid na kung nais nating sumunod sa ating Panginoon ay unay i-deny natin ang ating sarili. Pastor, paano ba talaga i-deny? Ibig sabihin mga kapatid ay hindi natin inilalagay sa prioridad mga kapatid ang ating sarili mga kapatid. Diba sa message ng Overcomer, sabi doon, ano ang priority mga kapatid dapat ng believer? Una, ang ating Panginoong Kristo mga kapatid. Second is family mga kapatid. Pangatlo mga kapatid ay yung sarili, huli yung sarili mga kapatid. At sa paglilingkod sa ating Panginoon ay talaga pong malaking bagay mga kapatid na ang pagsunod mga kapatid, at ang pagsunod mga kapatid hindi yan basta lamang isang madaling bagay sa paglilingkod, diba? Lagi ko sinasabi rin mga kapatid na ang paglilingkod sa ating Panginoon ay hindi po biro mga kapatid. Kung kaya sabi nga ng isang preacher, alam mo bakit maraming mga Kristiyano sa ating panahon, Laodicean age, na nabibigla sa mga pagsubok, nabibigla sa mga bagay, sa mga circumstansyang hindi natin inaasahan na dumarating, because we are missing the opportunity to preach what is the gospel means. At kung ano ba ang paglilingkod, because we must also preach suffering. Kaya di ba mga kapatid, nag-series tayo regarding sa affliction, mga kapatid. At hindi na dapat maging kakaiba o kakatuwa sa atin kung tayo man ay dumaranas ng suffering. Pero as a man, sabi ko nga nung tayo nagsisiris sa affliction mga kapatid, minsan dumarating tayo sa punto mga kapatid na sa sobrang sakit ng isang bagay ay hindi na ito magawang maabot ng ating pag-iisip. At sa mga panahon na tulad niyan mga kapatid ay doon dumarating ang ating Panginoon Jesucristo upang ipaalala ang kanyang salita na ang mga bagay ay hindi sa ating sariling pangunawa, kundi doon sa ating pananampalataya sa Kanya. Nang sabi nga ng Scripture, mga kapatid, ay tayo'y hindi lumalakad sa pamamagitan ng ating mga mata, kundi tayo lumalakad sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. At tunay lamang, mga kapatid, na magagamit natin ang pananampalataya kapag ka ang 5 pandaman natin mga kapatid ay nagmimistulang nagsama-sama at ito'y nagsasalita ng kabaliktaran sa kung ano ang idinideklaran ng pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya yung pag-deny sa ating sarili, sa ating marahil yung ating original na yung ating pong kalagayan mga kapatid bilang tao, yung ating pag-iisip, kailangan talaga nating i-deny yan una. Kasi bago maging action ng isang bagay mga kapatid, yan ay nagsisimula muna sa isip. Diba? Kaya nga sabi ng Scripture ay, trust in the Lord with all thine heart. Hindi lamang basta magtiwala. Ang sabi doon ay, lean not unto your own understanding. Kasi mga kapatid, yung ating pangunawa, lagi pong mali yan. Lagi pong sablay at kulang yan. Kung ikukumpara mo mga kapatid sa kaisipan ng Diyos mga kapatid na sovereign sa lahat ng bagay. Ibig sabihin, makapangyarihan, alam niya ang lahat ng bagay mga kapatid. Una, deny mga kapatid. Pangalawa mga kapatid, ang sabi ay whosoever will come after me, let him deny himself, take up his cross, and follow me. Tayo may kanya-kanya mga kapatid na cross na kailangang pasanin. Pero alam mo mga kapatid, papasalamat tayo na sulat ang Book of Galatians nang sabi ay magpasan kayo ng bawat kabigatan ng bawat isa. Amen. Kasi maging ating Panginoon Jesucristo dumating din sa punto na habang bit niya, mga kapatid, yung kanya pong krus, ay merong isang tao, mga kapatid, stranger, mga kapatid, na minsang nagbit-bit din ng krus ng ating Panginoon, matulungan siya dun sa kanyang kabigatan. Because ang sabi dun ay, sa pagbitbit ng kabigatan ng bawat isa, ay doon natin natutupad ang kautusan, mga kapatid, sa ating Panginoon. Amen. At ang mga krus na yan, mga kapatid, tayo lang ang nakakaalam. O kaya marahil, alam din ng bawat kapatiran, mga kapatid. Kaya kung wala man tayong may tulong, mga kapatid, sa natural na aspeto, ang sabi ay pasanin yung bawat isa sa panalangin sa ating Panginoon. Amen. Dahil malaki ang nagagawa ng panalangin, mga kapatid. Amen. So deny, mga kapatid, and take up his cross, at saka tayo sumunod sa ating Panginoon. Pero yung pagsunod, diba? Ito mga kapatid, yung isa sa mga bagay na hanggang sa ating panahon ay challenging pa rin. Diba?
Kasi hindi madali ang pagsunod sa ating Panginoon. Dahil ang pagsunod sa ating Panginoon ay kinakailangan sa message mga kapatid ng prisoner, para tayo tuluyan talagang makasunod sa ating Panginoon, ay kailangan tayo maging bilanggo kay Kristo. Amen. Diba? Pag sinabi mong bilanggo sa natural, minsan nandun yan sa madilim na lugar, marahil nakaposas yan, marahil meron niyang pabigat dun sa kanyang paa na kadena mga kapatid. Hindi ito magandang kalagayan mga kapatid kung titingnan. Pero si Pablo, mga kapatid, ay naranasan mga kapatid na makulong. Diba? Naranasan niyang ma-persecute, naranasan niyang mga bagay na inconveniente sa kanya, pero napakalaking pananampalataya ang meron itong si Pablo para sabihin na siya ay bilanggo ni Kristo. At mga kapatid, mababasa natin na alam niya yung pagiging isang bilanggo. Kasi sa natural pa lang naranasan niya, di ba? Kasama niya sila Silas, mga kapatid, iba pang mga fellow prisoner, sabi dun sa scripture ng book ng Philemon, mga kapatid, chapter. At mga kapatid, sa kalagayan na yan, mga kapatid, ay hindi niya tinutukoy dyan na siya'y bilanggo doon sa kanyang natural na kalagayan. Ang tinutukoy niyang pagiging bilanggo, mga kapatid, hindi doon sa lugar, hindi dun sa circumstansya, mga kapatid, kundi sa ating Panginoong Hesukristo. Nang sabi kaya, sa ganun naman ay nalaman niya kung ano ang pakiramdam na maging isang bilanggo. Kung kaya't sabi niya dito, naniniwala ako na tinutukoy niya rito ay yung kanyang kalagayan, sa kanyang espiritu, sa kanyang kalooban na bilanggo kay Kristo. Diba sa English, yung sinabi mga kapatid sa paragraph 46 ng message ng prisoner, but I believe that he was referring to his being, his spirit, his will, being a prisoner to Jesus Christ. So yung pagiging bilanggo pala mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo ay hindi yung parang may tali ka mga kapatid, tapos yung isang tali, yung dulo nito ay nakakabit sa ating Panginoon. Hindi po ganun sa natural, kundi yung ating pong tinatawag mga kapatid na kalagayan bilang pagkatao natin, espiritu natin at kalooban natin ay bilanggo sa Kanya. Mamaya, babaybayin pa natin yung ilang ibig sabihin niya. Now we are born free moral agent. Teka lang, pastor. Sabi mo bilanggo, pero di ba free moral agent tayo? Ibig sabihin, malaya tayong pumili. Sabi niya, to make any decision that we wish to, God is justly to do that. Because He must put every man on the same basis. So, di ba, alam mo, ang Panginoon, hindi siya Diyos na nagpupumilit. Di ba? Inilagay niya tayo sa isang kalagayan na malaya tayong pumili, mga kapatid. Sa ganun niya rin nilagay na kalagayan si Adam, tsaka si Eve, mga kapatid. Pero dahil siya'y all-knowing God, sovereign siya, mga kapatid, sa mga bagay, alam niya na maaring ang tao ay mahulog. Pero sabi nga dito ay tama't mali, inilagay mismo ng Diyos sa harapan yung pagpili, mga kapatid, yung buhay at kamatayan, tayo ang pipili, nasa sa iyo ang pagpapasya. Ba, naalala niyo? Sa message, mga kapatid natin, series ng Book of Ruth, napakahalaga, mga kapatid, ng decision. Kasi ang decision, mga kapatid, ay magbubunsod yan ng isang pagkilos sa buhay mo, mga kapatid, at minsan nakala natin maliit lang na impact. Pero ang totoo, mga kapatid, kahit ang pinakamaliliit na decision sa buhay natin, ay meron po itong malaki pong impact sa buhay natin, sa presenteng kalagayan natin at dun sa inaharap. Alam niyo ba yung butterfly effect, mga kapatid? Yung isang butterfly, mga kapatid, na pumagaspas lamang ng pabalik ay kayang mag-create ng isang tornado. Isang maliit, mga kapatid, na kumbaga isang maliit na unusual na pagkilos, mga kapatid. Ibig sabihin, hindi ito yung normal na kilos mo. Maaaring pwede kong sabihin, meron kang kilos, meron kang pasya na isang pagkakamali. Ito'y magbubunsod ng isang bagay, mga kapatid, na isang epekto, isang impluensya, mga kapatid, na minsan nakala natin maliit lang. Pero mga kapatid, ito po'y malaki, mga kapatid, ang nagiging impluensya sa ating buhay. Diba? Pagka naliligo ka nga lang Diba? Minsan may nalalaglag ang buhok, naglalakas yung buhok mo. Diba? Minsan nalalaglag yun, napupunta sa strainer, okay lang, kasi yung tubig umaagos pa naman. Pero pag yun, naipon, mga kapatid, delikado yun. Babara yun, mga kapatid. Diba? Kahit sa ating buhay, kapag meron tayong mga decision, mga kapatid, babara din yan sa ating buhay. Kaya minsan, di natin inaakala bakit kung minsan ay ang buhay, mga kapatid natin, ay napakabigat. Kung merong mga marahil
mga bagay na dapat talaga natin mga kapatid na i-unload, tanggalin sa ating buhay mga kapatid sa biyaya ng ating Panginoon upang tayo mga kapatid ay makausad mga kapatid. Sabi niya ay sa ganoon ay pinagawa niya kina Adan at Eva at nagkamali nga sila ng pinili. Nagkamali sila. Kaya naman, dahil doon, nasuplong ang buong sanlahi, buong sangkatauhan sa ilalim ng kamatayan at parusa ng kamatayan. Diba? Doon lamang mga kapatid sa pagkakamali na nagawa ni Eve, mga kapatid, ay nagbunsod ito ng kamatayan sa tao. Diba? Kung tutusin, wala dapat tayong karamdaman eh. Wala dapat tayong affliction. Sabi doon, the author of affliction is Satan. Nung nakapasok siya mga kapatid. Pero noon, originally mga kapatid, wala talaga tayo niyan. Everything is perfect mga kapatid. Pero dahil nga may mga katangian ng ating Panginoon na kailangan ma-express at alam niyang nasa laman ng tao mga kapatid at ito'y mahuhulog, nauna mga kapatid, yung kanya pong katangian bilang isang redeemer para saluhin mga kapatid ang pagkahulog ng tao. Kaya sabi, at pagkatapos ay bumaba ang Diyos sa anyo ng tao at kinuha ang kamatayan at nagbayad ng parusang kamatayan para yung kanyang mga nasasakupan, yung mga redeemed subject niya mga kapatid na naghahangad na maging malaya, ay magiging malaya. Diba? Gaano ba kalaya yung pagiging malaya, pastor? Yung pagiging malaya mga kapatid sa kamatayan, malaya dun sa mga bagay na maaring makasakit sa atin. Pero alam mo mga kapatid, si Satan kaya niyang hawakan mga kapatid itong five senses. Pero yung faith, yung soul, mga kapatid, hindi niya pwedeng galawin yan, mga kapatid, unless i-permit ng ating Panginoon. Lalo na mga kapatid, kung may binhi sa ating Panginoon, hindi niya yung gagalawin mga kapatid. Dahil ang ating Panginoon mga kapatid ang may-ari sa ating buhay, at kahit pa sikapin ng kaaway, mga kapatid, na tayo itakutin, tayo bigyan ng karamdaman. Sabi nga, hanggat hindi pa tapos ang layunin o gampanin ng ating Panginoon sa buhay mo, yung purpose mo, hindi mo pa nasuserve mga kapatid, hindi ka pa kukunin ng ating Panginoon. Meron ka pang chance mga kapatid na makapaglingkod sa Kanya, maibigay yung buhay na meron ka mga kapatid. Dahil, alam mo mga kapatid, habang tumatanda tayo mga kapatid, paupos tayo ng paupos. Pero sabi ng scripture, bagamat ang ating mga natural na katawan, mga kapatid, ay nauupos, yung pong nasa loob ay araw-araw ay binabago ng ating Panginoon. Diba? Minsan napapagod na tayo. Minsan yung ating katawan mga kapatid talaga nagbibigay sa atin ng kalungkutan, karamdaman at lahat. Pero salamat sa mga pangako ng ating Panginoon na maaari nating balikan sa araw-araw mga kapatid at bumabago dun sa kaloob-looban at bumabago dun sa ating pag-iisip. Kasi pagka tayo nalalayo mga kapatid sa salita ng ating Panginoon, talagang maiiba rin mga kapatid yung ating espiritu at yung paraan ng ating pag-iisip. So bago ko tumuloy mga kapatid dun sa pinaka-main na subject nito, tutuloy ko lang yung ilang pang mga sipi dito. Sabi niya, may mga tao nga na di nagsisimba. Sila, sabi dito, marami sa kanila na hindi talaga nagsisimba at ang ilan ay hindi nagsisimba, ngunit seryosong mga tao din naman. Marami kasi silang nakikitang kabulukan sa loob ng simbahan na nagdudulot sa kanila na ayaw nilang magkaroon ng ugnayan doon. Diba sabi ko nga, yung church, mga kapatid, ay isang lugar kung saan magsama-sama yung mga mananampalataya sa ating Panginoon na imperfect, pero merong gustong tumbukin ang messenger dito mga kapatid, na merong mga tao na choice nila na hindi pumunta. Diba? Hindi magsimba daw mga kapatid kasi sila may nakikitang kung ano man mga kapatid doon po sa mga kasama nila sa kanilang pananampalataya mga kapatid na nagdudulot na ayaw na nilang magkaroon ng ugnayan doon. At maraming pagkakataon sasabi natin na hindi maganda ang ganong kaisipan. Diba? Kasi syempre, ang pananampalataya mo ay nanggaling sa ating Panginoon. Ito'y hindi nakaturo sa tao. Ito'y hindi nakaturo sa kahinaan ng tao, mga kapatid. Kundi ito'y nakaturo, mga kapatid, ang buhay at pananampalataya mo doon sa Diyos na pinaglilingkuran mo. Hallelujah. Pero sabi niya, pero hindi mo rin naman sila masisisi. Kita mo, sabi ng prophet, dahil sa kilos din ng mga tao mismo na katitisuran sa mundo. Sabi niya, na tinatawag ng mga sarili nila na Kristiyano raw, sila ang pinakamalaking katitisuran sa mundo, at ito ang lalaki at babae na nag-aangking Kristiyano raw, at ang pamumuhay naman ay iba sa inaangkin nila. Siya nga,
Sabi nga, ang biggest stumbling block, ibig sabihin yung katitisuran sa mundong ito daw mga kapatid, ay yung mga nagpo-profess na sila yung mga Kristiyano daw mga kapatid, ngunit sila'y namumuhay ng taliwas dun sa kanila pong patotoo. Amen. Kaya ngayon, magkakaroon ng malaking kabiguan sa paghatol. Sabi dun, magkakaroon daw ng great disappointment dun daw sa Judgment Day. Bakit daw? Ngayon, yung makasalanan, yung manginginom, yung sugarol, yung mga ngalunya, siya nga'y hindi mabibigo na marinig na basahin ang kanyang sentensya sa kanya. Diba? Yung mga tao daw na manginginom, sugarol, mga gumagawa ng mali, hindi sila magugulat dun sa sentensya nila. Kasi nung sila'y namumuhay dito sa mundong ito, ay alam nila na yun yung kanilang mga gawa. Pero sabi dito mga kapatid, magsiparoon kayo sa apoy na walang katapusan, hindi nga sila makakaramdam ng pagkabigo. Pero yung mga tao na itinatago ang kanilang sarili sa likod ng anumang iglesyang pagpapahayag, church confession, siya nga ang makakaramdam ng malaking kabiguan sa araw ng paghatol. Yung mismong yun na nag-aangking Kristiyano daw at iba naman ang pinamumuhay. Mas mabuti na nga sana kung hindi siya gumawa ng ganong pagpapahayag simulat sa pool kaysa nagpapahayag siya at iba naman ang kanyang pinamumuhay. Dahil siya ang pinakamalaking katitisuran na mayroon tayo, ito nga ang mga nag-aangkin na sinasabi na isa raw silang Kristiyano at hindi naman pinamumuhay. Diba? Kasi nauusap tayo mga kapatid, prisoner. Diba? Pagka sinabing prisoner mga kapatid, alam mo, sa natural lang hindi ka pwedeng sisiga-siga dun. Pag bagong pasok ka dun mga kapatid, kung ano yung palatuntunan nila dun mga kapatid, dapat sundin mo. Hindi pwedeng dahil siga ka sa labas mga kapatid, ay siga ka dun sa loob. Diba? Ganyan din sa ating Panginoon. Simula nang tayo'y kumilala sa Kanya, tumanggap sa Kanya, magpatotoo sa pamamagitan ng pagbautismo sa tubig sa Kanya mga kapatid, ay kailangan tayong kumilos ng ayon sa kung anong palatuntunan ng Kanyang salita. Dahil siya yung kumbaga parang siya yung warden, mga kapatid. Di ba? Siya yung warden doon, mga kapatid. Na sa ating buhay, mga kapatid, ay ito magiging malaki nating panukatan, mga kapatid, sa ating pong buhay bilang isang Kristiyano. Di ba? Sabi doon ay, don't judge your life by how much power you have to perform miracles. Diba? Huwag mo daw tingnan o gawing pamantayan ng buhay mo kung gaano man higit na kapangyarihan ng mayroon ka makagawa ng isang himala o marahil maka-experience ng isang himala. Sabi doon ay at huwag nating maging pamantayan ng sarili natin kung gaano karaming karunungan ang nalalaman mo tungkol sa salita. Diba? Hindi doon sa miracles, hindi sa signs and wonders, hindi doon sa dami ng alam mong scripture. Ang sabi doon mga kapatid, ay bagkus sa tuwin ay gawin mong pamantayan ang sarili mo na sinisiyasat mo at iniimbentaryo mo kung ano ang klase ng bunga yung ipinamumuhay ng buhay na meron ka ngayon. Diba? Kahit nga yung mga nagtatanong, diba? Sabi ko last time, meron na ba akong bautismo ng Espiritu Santo? Sabi doon, i-check mo kung anong uri ng Espiritu yung lumukob sa iyo, kung anong buhay yung ipinamumuhay mo. Huwag niyo ko ma-misunderstood mga kapatid. As a Christian, meron tayong mga mistake. Pero pag yung mistake mga kapatid ay 10 beses mo nang ginagawa, hindi na po mistake yun mga kapatid. Isang bagay na yun mga kapatid na dapat isuko mo sa ating Panginoon. Diba? Hindi tayo ginawa para bumitbit mga kapatid na mga bagay na hindi pinabibitbit sa atin ng Panginoon. Hindi yan yung krus kung saan mga kapatid na dapat mga kapatid ay binibitbit mo. Dahil yung krus na sinasabi ng ating Panginoon, ito yung uri, mga kapatid, ng paglilingkod mo sa Kanya. Yung mga pasanin, yung mga... Kasi ang Christian, mga kapatid, sabi ko nga sa inyo, it is a responsibility. Kaya minsan, alam mo, nakaka-guilty pag mahina ka. Pagka yung confession mo negative, nakakaya sa ating Panginoon. Diba? Kasi nagsasalita ka, sabi nga, pag nagsalita ka ng negatibo, you're speaking the language of the devil. And most of the time, mga kapatid, we commit that mistake. Diba kasi nahihirapan tayong pasanin yung ipinapapasa ng ating Panginoon sa atin. Pero mga kapatid, nandyan ang ating Panginoon mga kapatid bilang ating taga-agapay mga kapatid sa pagpasa ng bawat kabigatan at pagiging bilanggo sa Kanya. Diba? Naalala nyo? Sabi ng ating Panginoon nung sumigaw siya nung minsan, kayong mga nabibigat ang lubha, kayong mga napapagal, ay lumapit kayo sa akin, pagpapahingahin ko kayo, magaan ang aking pamatok.
Ano yung pamatok, pastor? Di ba sabi ko, kahoy yan, may dalawang uka, nilalagay sa dalawang leeg, ng dalawang guya, mga kapatid, para ito'y mag-araro, magbuhat, o magtulak ng isang bagay. Ibig sabihin, kung ang Panginoon, sinasabi niya, yung kanyang pamatok na ilalagay sa atin ay magaan, ibig sabihin, sino yung bumubuhat? Ang ating Panginoon. Mga kapatid. Hallelujah. Kaya sabi niya, ang pinapangusap ni Pablo rito ay siya'y bilanggo sa salita ni Jesucristo dahil si Jesucristo ang salita. Amen. Diba? Yung pagiging bilanggo niya, mga kapatid, kasi hindi niya naman naabutan si Christ eh. Diba? Hindi niya nakita ng mukhaan sa laman. Nakita niya lang ating Panginoon sa anyo, mga kapatid, ng pillar of fire, mga kapatid, dun po sa Damasco. Nang sabi nga, ang ilaw na yon na kinatagpo si Pablo ay binulag upang makita niya ang ating Panginoong Kristo. At kuminsan, mga kapatid, kailangan gawin niya ng ating Panginoon sa atin. Diba? Nabulagin tayo sa mga bagay, dun sa mga bagay na akala natin, magbibigay ng kasiyahan sa atin, magbibigay ng stability sa atin. Pero mga kapatid, sa panahon na ipinakita sa atin na wala tayong pag-asa sa mundong ito, doon nahayag ang ating Panginoong Kristo sa ating buhay. At magagawa nating sabi, meron akong nakita sa Panginoon at ako'y magiging bilanggo sa Kanya. Babaybayin ko pa yung ilang mga bahagi, mga kapatid. Sabi dito, ngayon, lahat ng mga bagay na ito'y pinagsanayan niya. Kasi alam nyo, si Pablo, hindi biro yung pamilyang pinanggalingan niya. Diba? Sino dito yung taong walang ambition? I believe lahat merong ambition. Merong desire. Merong gustong makamtan. Merong gustong ma-achieve. Pero sabi dito ngayon, lahat ng mga bagay na ito'y pinagsanayan niya, inalis itong lahat ng Diyos mula sa Kanya, at ito ang minimithi niya. Ito ang mga pinagkagastusan niya ng gusto ng tatay niya, yung ambisyon niya, yung nanay at tatay niya, lahat nga ng mga ito'y inalis sa Kanya dahil ang Diyos ay may bagay na laan na iba dun. Diba? Minsan may tinatanggal ng Panginoon sa atin kasi meron siyang ibang laan para sa atin. Pero dahil nakasanayan natin ang isang bagay, mga kapatid, masakit para sa atin pag nawawala tayo dun sa ating convenience. Diba? Pagka dumaraan tayo sa affliction, sa suffering, dun sa mga bagay na, hindi ko naman ito na-experience, pastor, pero ba't nung naglingkod ako, ba't dumadaan ako dito? Baybayin pa natin, mga kapatid. Sa makatuwid, isa siyang bilanggo. Sabi niya dito, isa siya noong bilanggo sa kanyang sariling mithi na gusto niya sana sa kanyang buhay, at pagkatapos ay naging bilanggo siya kay Kristo Jesus na siyang salita. Diba? Marahil, nung di ba tayo nakakilala sa ating Panginoon, bilanggo din naman tayo. Amen. Bilanggo tayo sa gawa ng mga sanlibutan, bilanggo tayo dun sa ating mga sariling pangarap, bilanggo tayo sa mga sarili natin, mga kapatid, na achievement na gusto nating ma-achieve. Pero may mga kapatid, tingnan nyo maigi. Kung maabot man natin lahat ng ating mithiin, anong kasunod nito? Diba? Sabi ng Psalms, ang tao, ang kanyang mga mata ay parang shoal. Ibig sabihin, parang yung libingan, mga kapatid, na ito'y hindi po nasa-satisfy. Ano ibig sabihin? Walang contentment. Diba? Pag bumili ka nga lang ng sabihin natin mamahaling phone, pag may bagong release, gusto mo rin bilhin, mga kapatid, yung bagong release. Kahit meron ka. Pag nakita mo yung kapitbahay mo, mga kapatid, na merong bagong sasakyan, bagong release, mga kapatid, gusto mo rin bumili nun. Kahit, mga kapatid, na hindi natin kaya. Diba? Kasi ang ating kalikasan, yung ating nature, mga kapatid, gustong maging bilanggo dun sa mga bagay na akala natin ay magpapasaya sa atin. Kasi ang tao, mga kapatid, ay dinisenyo, mga kapatid, na mauhaw. Diba, like sinasabi, yung uhaw na yun ay susubukan ng kaaway na punan ng mga bagay ng sanlibutan, mga magagandang promotion, mga kapatid, na akala natin magpapasaya sa atin. Pero nung minsang nakuha mo na ito, minsan mong tinupad yung pagiging bilanggo mo sa bagay na ito, mga kapatid, makuha mo, di ba hindi ka pa rin masaya? Meron pa rin kulang, mga kapatid. Hindi pa rin mapuno-puno yung kulang dun sa puso mo. Pero sabi dun, nung itong si Pablo, mga kapatid, meron siyang gustong ma-achieve, mga kapatid, dahil galing siya kay Gamaliel. Nagturo sa kanya yung pinakamagaling na teacher, mga kapatid. Pero kung babasahin mo yung mga scripture, mga kapatid, ang sabi dun ay, lahat ay kinalimutan ko at tinuring kong walang kabuluhan para lang tamuhin si Kristo. Ano ang halaga ng ating Panginoon kumpara dun sa mga bagay na nakikita natin sa mundong ito?
Sabi nga, yung experience na dinaanan niya mga kapatid doon sa Damasco, nagbunsod sa kanya para pumunta sa Saudi ng 3.5 years para aralin ng scripture. Na kung yung scripture ba ay lumalapat mga kapatid doon sa kanyang experience. Di ba ganyan din dapat rin tayo mga kapatid na mag-inventaryo. Yung ating bang buhay ay lumalapat doon sa scripture. Magagawa ba nating sabihin, bilanggo ako ni Kristo? Dahil kailangan mga kapatid, mabanggit natin ang mga katagangyan mga kapatid upang masabi natin tunay talaga tayo nakakasunod sa ating Panginoon. Kasi pag bilanggo ka, hindi yung gusto mo. Kundi yung palatuntunan kung saan ka nakalagay. Ito sabi ko, di ka pwedeng siga-siga doon sa kulungan, di bugbog sarado ka doon mga kapatid. Kahit anong tigas ng buto mo dito sa labas mga kapatid, pag napunta ka at naging bilanggo ka mga kapatid, kung anong sabihin ng warden doon, susundin mo. Kung anong pagkain nila doon, kakainin mo. Pag sinabing masahihin mo yung mayor doon, mamasahihin mo mga kapatid, wala kang magagawa. Amen. Diba? Yun ang pagiging bilanggo mga kapatid. At kung titingnan natin, negatibo. Pero mga kapatid, si Pablo ay nagsabi mga kapatid, siya'y bilanggo kay Kristo. Amen. Alam niyo kung bakit mga kapatid? May kung ano mga kapatid na nagdudugtong sa ating pagkataos at sa ating Panginoon. Na isang bagay mga kapatid, sa ilang mga sipi, mamaya babasahin ko yung magpauna, na may mga bagay mga kapatid, kahit pa sabihin natin mga kapatid, matagal na tayo naglilingkod sa ating Panginoon, may mga pagkakataon, gusto nating umalis sa Panginoon. May mga pagkakataon, gusto nating tumalikod. Diba? Pagka walang, nagsabi niya na wala akong ganyang eksperyensya, pastor, sinungaling yun. Diba? Diba, dumarating sa punto, gusto mong tumalikod. Pero ang totoo, saan ka pupunta? Diba si Peter din nung mga kapatid na-offend, yung 70 disciples mga kapatid, doon sa sinabi ng ating Panginoon na malibang kanin ninyong aking laman, itumin ang aking dugo at walang buhay sa inyo. Si Peter mga kapatid, tinanong ng Panginoon, sabi niya, kayo rin ba? Aalis? Sabi niya, Panginoon, saan kami pupunta? Ikaw lang ang may buhay, sa'yo lang ang buhay. Ikaw lang may buhay na walang hanggan. Ikaw ang may akda ng buhay. Ikaw ang tagapagpuno ng buhay at kagalakan. Saan pa kami paroroon? Ilang taon na kaming nangingisda. Hindi napupuno ang aming lambat. Bumabalik kami at pumaparoon pero hindi pa rin kami masaya. Pero sa tuwing umuupo kami at naririnig namin ng iyong salita, may kung anong napapakain dun sa loob. Merong isang bagay mga kapatid na pinapaging realidad ng ating Panginoon na mas mahalaga kaysa dun sa mga material na bagay na makukuha natin sa mundong ito. Diba? Minsan, di natin na-appreciate yun Diba? Kasi hinahanap natin yung mga bagay na akala nating makinang, hinahanap natin na inaakala natin makapagpapasya sa atin. Pero once ng isang Kristiyano na nagkaroon ng contact sa ating Panginoon, naranasan ng kanyang presensya mga kapatid, hindi na mawawala mga kapatid yung pag-ugpong ng buhay na yun sa ating Panginoon. Diba? Kung talagang totoo mga kapatid na nabuksan mga kapatid yung ating pong puso sa kanya mga kapatid, hindi mawawala yun. Ano yung sabihin, Pastor? Patuloy kang magiging bilanggo sa kanya. Diba kahit di ka nga masaya Sabi mo, hindi na ako masaya, ayoko na mag-serve. Ba't bumabalik ka pa rin sa ating Panginoon? Kasi bilanggo ka sa ating Panginoon. Bilanggo ka sa kanyang salita. Alam mo, ang kanyang salita lamang mga kapatid ang makapagbibigay mga kapatid ng kagaanan sa iyo. Sabi nga, ang kanyang pamatok ay magaan. Ang kanyang salita at palatuntunan ay magaan. Dahil kung tutuusin mga kapatid, merong nagtutulak sa atin para gawin yun. Yung ating mga katawan ay ayaw na. Napapagod na. Nakailang ulit na, pastor. Nakailang bagsak na ako, pastor. Pero merong nando doon sa loob. Mga kapatid na sumisigaw, Abba, Father, help me, Lord. Diba? Kasi bilanggo ka sa ating Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Sabi niya pa, ngayon, alam nga niya na nagkaroon siya ng karanasan. Diba? Si Pablo mga kapatid. Pero alam mo mga kapatid, hindi lamang tayo basta, alam mo yun, nakabase lang sa experience natin. Kasi nagpo-progress tayo Diba? Kung ang salita mga kapatid ay sumusulong, ay dapat sumulong din tayo. Kung ang iglesia ay sumusulong sa paglago at sa pagmamature, kailangan sumunod tayo rin doon mga kapatid. Dahil yun ang dahilan kung bakit inilagay ng Diyos mga kapatid ang kanyang sarili doon sa krus
upang ang kanyang mga salita'y maging realidad, mga kapatid, doon sa mga mananampalataya. Diba? Huwag niyo maliitin yung ginawa ng ating Panginoon doon sa Cross of Calvary. Hindi lamang yun basta pagtubos, hindi lamang yun basta pagpapatawan, kundi ito'y may kapangyarihan, mga kapatid, na baguhin ang buhay ng isang tao, mga kapatid, pagkat hindi ang sariling buhay mo ang siyang mananatili sa iyo, kundi ang buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Hallelujah. Kaya sabi, masdan ang naging kalagayan niya. Grabe ang pagkabigla ni Pablo doon, mga kapatid. Di ba? Nag-turn around. Siya, mga kapatid, na taga-persecute ng church. Tapos biglang naging apostle. Kaya ka natakot yung ibang mga kasama nila, mga kapatid. Pero meron tinawag ang ating Panginoon, si Ananias. Sabi niya, puntahan mo to dun sa lugar na ito. Nandoon yung isa. Behold, he prayed. Ibig sabihin, ni-recognize na ating Panginoon yung panalangin niya. Kasi ilang araw siya, mga kapatid, na nagpa-fast at nananalangin sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, kung may pagkakataon kayo, kung merong mabigat na suliranin, kung merong isang bagay, mga kapatid, na bibigay ng kabigatan, mga kapatid, at kabagabagan sa inyo, mga kapatid, you pass and pray. Pray, mga kapatid. Diba? Isa, mga kapatid, di ba sabi nga ng ating Panginoon, nung hindi makapagpalabas ng demonyo yung mga disipulo, sabi nga, magagawa lang to sa pamamagitan ng panalangin at pag-aayuno. Amen. Diba? Kasi alam mo, kahit itong katawan na ito, mga kapatid, gusto nitong punan yung mga sarili nitong desire. Dahil nga corrupt itong body na ito, mga kapatid, pagka mahina yung inner man mo, yung white dog mo, mga kapatid, ay talagang lalapain niya ng black dog. Diba? Ibig sabihin, kung ano yung mga gawa ng flesh, yun talaga yung mamanifest. Huwag ka na ma-frustrate. Talagang yan ang mangyayari. Kaya kailangan, mga kapatid, na manginain tayo sa salita ng ating Panginoon nang sa ganun maitali mo, mga kapatid, yung pong black dog na nandun sa sayo, mga kapatid, dahil sa flesh na ito, mga kapatid, maging bilanggo siya at maging malaya ka sa ating Panginoon. Hallelujah. Sabi niya, at sabi dito, matagal ng panahon na, sabi dito kaya ngayon, lahat ng edukasyon na taglay niya ay naging walang kabuluhan yun sa kanya. Ngayon, alam nga niya na nagkaroon siya ng karanasan. Heto nga't may isa pang magandang leksyon dito para sa atin, na ang karanasan, kung ang karanasan natin ay hindi sapat, kailangan yun ay naaayon sa salita ng ating Panginoon. Yamang makikita niya na ito at nalaman ng isang dakilang bagay. Pagkatapos, may iba pang bagay na nakatanggap dito bago pa siya. Kasi di ba may mga unang tumanggap sa ating Panginoon. Hindi niya nakita Di ba? Ay naglumagi nga siya ng 3 taon at 6 na buwan sa disyerto sa Arabia. Tandaan niyo yung disyerto, mga kapatid, kasi pattern ng Panginoon yan Sino yung kilala niyo na dinala ng Panginoon sa disyerto? Si Moses. Diba? Pastor, parang naranasan ko ata yan. Parang dinadala ko sa disyerto. Mamaya, babaybay natin. Anong ginagawa ng Diyos dun sa mga lingkod niya na dinadala niya sa disyerto, mga kapatid? Sabi niya sa Arabia, dala-dala ang Biblia na nung panahon na iyon ay ito po'y lumang tipan pa at nagpunta sa dakong iyon para maihambing ang kanyang karanasan, naranasan niya at tingnan kung ito ba'y nababatay talaga sa kasulatan. Tanongin ko kayo, mga kapatid, yung mga experience ni Pablo nung siya'y sumubasog, mga kapatid, sa Damascus ay scriptural? Yes. Kasi may naunang nagkaroon ng ganong experience sa kanya, na dinala rin sa disyerto at may nagpakita din ng liwanag doon sa palumpong na apoy, mga kapatid, at siya'y kinausap, mga kapatid, walang iba kundi si Moses yun. Baybayin pa natin. Ngayon, siya nga'y kinakailangan na maging bilanggo sa isang bagay, maging isang bilanggo. Kaya matapos na kanyang ihambing yun, ay nakita niya nga na nakapagtatakang na isulat niya ang aklat ng Hebreo, siyang sumulat ng Hebrews, mga kapatid. At na isang pagtitipo, 3 taon at kalahati sa dakong iyon, bumabad sa salita at natuklasan na ang lahat ng intelektual niya, binabago ang lahat ng dati niyang inaakala, lahat ng mga bagay na pinagsanayan niya, lahat ng ambisyon niya ay sadyang mga binura sa kanya at naging bilanggo siya. Diba? Para maging bilanggo din tayo, mga kapatid, sa ating Panginoon, meron siyang kailangan tanggalin sa atin. Amen. Kasi kung hindi tayo bilanggo sa ating Panginoon, ibig sabihin, bilanggo tayo sa ibang bagay. Ano yung sinasabi ko? Bilanggo tayo sa trauma. Bilanggo tayo dun sa mga past hurts. Bilanggo tayo dun sa mga anumang pagkagumon sa alak man o sa anumang bagay, mga kapatid. Sabi ko, mayroong wounded spirit dyan, mga kapatid.
Dapat yan mga kapatid, pinapahilo mo sa ating Panginoon eh. Kasi hanggat hindi mahil yan mga kapatid, nandun lang yung subconscious mo, laging matitrigger yan, kaya lumilitaw yung complex. Kaya may lumilitaw na masamang ugali, kaya may lumilitaw mga kapatid na ganito, yung kapitbahay niya laging sumisigaw. Kaya siya mismo nagkaroon siya ng complex, pagiging nervyosa. Diba? Hindi direkta mga kapatid na ito'y ginawa sa iyo, pero alam mo, meron daw nagkakaroon ng complex dahil lang dun sa mga bagay na naririnig niya. Kaya kailangan maging kind tayo sa ating salita. Kasi magpupunsod yan ng sugat sa iba. Diba? Sabi nga din yung salita mga kapatid natin kung ito ba'y makakatulong, ito ba'y necessary. Diba? Kailangan pag-isipan natin to bago natin to bigasin mga kapatid. Sabi doon, naging bilanggo siya, ang pag-ibig ng Diyos ay ganun nga na lamang kadakila na sadyang ganun na lamang ang kapahayagan na hindi siya makalayo-layo pa roon. Sabi doon, nung naranasan niyo mga kapatid, yung pag-ibig ng ating Panginoon Jesucristo ay hindi na siya nalayo. Dito mga kapatid, ganoon nga ang tunay na karanasan ng bawat tunay na mananampalataya na nakatagpo sa Diyos. Kung ikaw ngay magkaroon ng ugnayan sa isang bagay na ganoon na lamang kadakila, hayat nga't ano pat magiging isa kang bilanggo. Palayo sa lahat ng iba pang bagay. Kita nyo, ikay malalayo sa ano pa mang bagay para ibalanggo mo ang iyong sarili dito. Para ibalanggo mo sa ating Panginoon. May isang beses na naipahayag ko doon noon, nung sabihin ni Jesus, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang lalaking bumibili ng perlas, na kapag ka natagpuan niya ang pinakamahalagang perlas, ay kanyang ipinagbibili ang lahat ng kanyang pagmamayari niya para makuha lang isang yun. Ganun mga kapatid yung pakiramdam ng pagiging bilanggo sa ating Panginoon. Di ba? Marahil sa buhay natin, naghahangad tayo ng perlas. Ano yung mga perlas niyo? Yung mga gusto mong ma-achieve. Pero dahil meron kang nakitang a pearl with a great price, ang ating Panginoon Jesucristo mga kapatid, yung mga mistulang una mong hinahanap mga kapatid ay magiging mapaparam sa iyo mga kapatid. Lahat ay isusuko mo mga kapatid, makuha mo lamang yun. Nag-iisang yun na napakalaki ang halaga mga kapatid. Napakalaki ang value. Diba? Kasi di mo pwede ipagpalit mga kapatid yung buhay na isang naglilingkod sa ating Panginoon sa mga temporaryong bagay mga kapatid na nandito sa lupa. Lahat na nakikita nyo dito, temporary lang yan. Pati sickness, pastor, magpasalamat ka kasama ang sickness and affliction mga kapatid na temporary lang. Kasi may pangako siya na babaguhin niya itong katawan na ito mga kapatid. Amen. Kaya itong katawan na ito, ayoko itong katawan na ito mga kapatid. Ayokong ma-attach dito sa mundong ito. Amen. Diba? Kaya may affliction para hindi mo maalin yung sariling katawan na ito. Yung sariling buhay na ito. Kasi ang buhay na meron tayo, alam niyo ba, anino lang ito ng original na buhay na meron tayo. Di ba, alam mo yung darkness tsaka yung shadow, magkaibang shade yan eh. Di ba? Kasi yung darkness, pag nilagay mo yung shadow, hindi siya makikita doon. Medyo mas light pa ng konti yan. Ibig sabihin, meron niyang original na pinanggagalingan at nagre-reflect lang siya ng anino dahil nandun siya sa isang espasyo, sa isang lugar na yun. Pero negative yun. Amen. Kaya magpasalamat tayo kung negative man ang buhay natin dito mga kapatid sa mundong ito. Ibig sabihin, merong original na re-reflect yan mga kapatid kung saan. Yun ang totoong tayo. Yun ang totoong pinanggalingan natin mga kapatid. Nang sabi ko, meron mang na-express sa mundong ito na galing sa Diyos, yun ay laging babalik sa ating Panginoon. Diba? Kaya maging encouragement sa atin to, yung ating pagiging, yung mga suffering na dinadaanan natin, yung mga disappointments. Diba? Kahit nga pastor, may disappointments eh, mga kapatid. Diba? Walang exempted dun. Pero sabi, those disappointments are divine will happening for us. Yun daw mga disappointments na yun, kumbaga, appointment ng Panginoon yun, dahil yun ay gumagawa ng isang bagay sa atin. Para saan, pastor? Para bitawan mo yung mga dapat mong bitawan sa mundong ito at maging bilanggo ka kay Kristo, mga kapatid. Amen. Sabi niya, nabatid nga ni Pablo na yun ay natuklasan niya ng kanyang sarili ay nakatali sa bagay na yun. Ang tanong, saan tayo nakatali? Saan tayo nakabilanggo? Sabi, kagaya ng nalalagay tayo sa tali ng kabayo. Parang yun, yung para mahilang isang bagay. Nalaman nga ni Pablo na pagkatapos niyang maranasan yun, 3 taon at kalahating pagtitipo ang naranasan yun, kasama ang Biblia,
ay kanyang napagkilala na pinili siya ng Diyos at tinali siya sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Habang nagbabasa siya, mga kapatid, nung Old Testament, kasi walang Panginoon, nandun siya sa desyerto, 3.5 years, binabasa ang salita ng ating Panginoon for 3.5 years. Tinitingnan niya yung kanyang buhay, nilalapag doon sa scripture, na-reveal sa kanya, pinili pala ko ng Panginoon. Hallelujah! At itinali siya, mga kapatid, sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Di ba sabi, grieve not the Holy Spirit whereby you are sealed until the day of your redemption. Yun ang tali ng ating Panginoon sa bawat mananampalataya na nakaabot, mga kapatid, ng kanilang pananampalataya sa ating Panginoon. Amen. Na ang karanasang yun ay mahila nila ang ebanghelyo papunta dun sa piniling mga hentil. Yung Espiritu mismo ang nagtali sa kanya. So, ang nagtatali pala, ang nagbubunsod pala, mga kapatid, para tayo maging bilanggo sa ating Panginoon, ay yung sariling Espiritu rin niya mismo. Amen. Nananahan sa atin, mga kapatid. Kaya sabi niya ngayon, bilang mga lingkod ni Kristo, tayo'y natalian, ikinawit, nakaangkla, mga kapatid. Hindi tayo makalalayo. Sinilo man yun sa ating Panginoon? Si Jonah. Pero pinili siya ng ating Panginoon para gampanan ng isang gampanin. Minsan kahit anong takbo natin, kahit anong ayaw natin. Sabi nga ni David, kahit lumagay ako sa ilalim ng buhangin ng Panginoon, nandoon ka. Kaya hindi ka pwede magtago sa ating Panginoon. Tayo'y nakakabit mismo rito, nakatali sa salita. Kahit ano pang sabihin ng iba, tayo'y nakatali rito. At kung, sabi niya, may kung anong bagay rito na sadyang hindi mo malayo-layuan. Diba? Tanungin ko kayo, maraming pagkakataon, gusto mo nang umalis, gusto mo nang sobrang frustrated ka, hindi mo na kaya, pero ba't hindi ka makalayo-layo? Sabi mo, hindi, hinto muna ako, lalayo na ako, pero ang iniisip mo agad, paano ko babalik? Diba? Kasi bilanggo ka kay Kristo. May kung ano dun sa loob, mga kapatid, na nakatali sa Kanya, mga kapatid. Nang sabi, yung daw bilanggo, mga kapatid, ay nakatali sa salita ng ating Panginoon, hindi ito malayo-layuan, kinabitan ka na ng pamatok. Kinabitan ka na ng pamatok ng ating Panginoon. Yung kalahati na sa ating Panginoon. Sa yung bumibit-bit nito. Kaya nga sabi, mga kapatid, pag may pamatok ka na, kahit anong sabihin pa ng iba, dito ka pa rin sa salita. Laging nakatali rito. May pamatok na nakabit rito. Sa salita, sa pamamagitan ng Espiritu, siya'y itinali. Isang mananampalataya, sa pamamagitan ng Espiritu, siya'y itinali, mga kapatid, sa salita ng ating Panginoon. Kaya kung nakatali ka, gaya ng isang kabayo, makakaalis ka ba? Doon sa, mga kapatid, may hawak ng tali? Hindi, mga kapatid. Kahit sabihin mong lumakad ka pa, kahit ilang milya pa ang itakbo mo, mga kapatid, palayo. Hawak-hawak nung may-ari nung tali, yung tali mo. Kaya alam mo, hindi ka makaalis. Diba? Minsan ayaw mo na. Minsan gusto mo na mag-quit. Gusto mo na huminto. Sabi mo sa Lord, doon na lang ako sa Juniper Tree, Lord. Kitlin mo na lang buhay ko. Alam mo, gano'ng kalit ang Juniper Tree? Ganito kalit ang Juniper Tree. Isipin mo, ang sabi sa scripture, si Elijah, nasa ilalim ng Juniper Tree. So, anong condition niya? Naka-fetal position siya, mga kapatid, doon sa ilalim ng puno. Sobrang depressed. Diba? Kahit Christian, dumaranas ng depression. Gusto na mag-suicide. Sabihin, gusto na maglaho. Diba? Gusto mo na maging bula. May sabihin, sana naging ulap na lang ako. Tatanong iba, ba't ulap? Eh, ulap, wala namang ginagawa yun eh. Diba? Kapag ka makulimlim, uulan lang yan. Kapag ka maaraw, hahawi lang para makita yung araw. Minsan gusto natin kasi umalis, mga kapatid, mag-escape dun sa responsibility na binibigay ng Panginoon sa atin. Kasi as a Christian, everything is responsibility. Once nga ikaw nag-commit ka sa isang church, may responsibility ka eh. Di ba? Kung anong buhay ang pinamumuhay mo, kung ano yung ipinopost mo. Di ba? Hindi naman nakikita ni pastor yung post ko. Hindi ko nakikita. Eh, minsan nga, alam ko rin kahit anong group yung pinapasukan nyo, nagpa-pop up eh. Di ko alam bakit ganun. Di ba? Alam ko yung mga tinatawanan yung post. Sabi ko, ba't tinatawanan niya to? Depressed to. Diba? Everything is responsibility once na bilanggo kayo kay Kristo, mga kapatid. Diba? Kasi tayo, mga kapatid,
wag nawa na ating buhay ay maging katitisuran sa iba. Diba? Hindi ko sinasabi dito, lalay na lang ang pastor. Hindi. May pag-asa ka sa ating Panginoon. Ang kailangan mo lang, maibilanggo sa Kanya. Tanggapin mo siya. Papasukin mo siya, mga kapatid, dun sa mga bahagi ng buhay mo na sira at siya ang umayos nito. Alala niyo yung tubero? Diba? Pagka pinapasok mo yung tubero dun sa bahay, huwag kang magulo. Hayaan mo siyang gawin yung trabaho niya. Pag pinapasok at tinanggap mo ang salita ng ating Panginoon, hayaan mo magtrabaho ang kanyang salita sa buhay mo. Diba? Kahit medyo masakit, kahit medyo inconvenient, kahit medyo may tagas pa rin, tawagin mo pabalik pa rin. Yung tubero para ayusin yung mga bagay na sira sa buhay mo. Hindi yung magmumukmuk ka sa sulok, sabihin mo, ay nako, lagi na lang may tulo, may tagas yung... Ang hanapin mo solusyon. Tumawag ka sa ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Alalahanin nyo, sabi niya dito, amen. Sabi mga kapatid ng messenger, O Diyos, itulot mo na kami maging mga bilanggong gaya nun. Palayo sa aming makasariling ambisyon. Kahit ba Christian pwedeng matrap sa isang makasariling ambisyon? Yes. Kakahanap natin ng convenient na buhay. Kakapunta natin mga kapatid sa mga lugar mga kapatid na ikakapahamak natin. Kakahanap natin dun sa mga pangarap natin. Kung hindi yung plano ng ating Panginoon sa atin, wala tayong magagawa. Pero hindi ko sinasabi dito, hindi ka i-bless ng Panginoon, i-bless ka niya. Sa paraan din na hindi ka masasaktan. Diba sabi nga doon sa ika-4 na request mga kapatid ni Jabez, sabi diba, that you would bless me, manatili ang kamay mo sa akin, ilayo mo ko sa anumang kapahamakan nang hindi ito magdulot ng kapaitan sa akin. Diba minsan yung mga bagay na hindi tinutugon ng Panginoon, redirection yun mga kapatid. Kasi maaaring masaktan tayo dun sa dulo. Diba? Amen. Yung ating mga kapatid na ambisyon, palayo sa ating mga sariling pamantayan, hindi tayo standard. Ang standard ay ang salita ng ating Panginoon. Absolute yun, hindi yun nagbabago. Ang tao nagbabago-bago ng isip mga kapatid. Yung mga inaakala natin na may inam na pag-iisip upang maging isang bilanggo kay Kristo, tinatanggal din dapat yan. Diba yung paraan ng, parang ganito, gusto ko kasi ganito mag-serve kay Lord paano kung tinawag kanya sa mas mataas na katawagan? Paano kung binigyan kanya ng kaloob na wala yung iba at ikaw lang ang kayang mga kapatid na gamitin ng Panginoon dun sa gift na yun. Diba? Kahit gaano pa natin sabihin, parang hindi naman blessing tong gift na to, pero nagiging blessing yan sa iba. Kasi nga ang gift was never meant to set dun sa vessel, kundi doon sa mga pinaglilingkuran nito. Diba sabi ko, minsan si Brother Branham may bukol sa ankle, tapos pinagpipray niya, sabi niya, Lord, pati gumagaling-galing. Sabi niya kasi yung gift, hindi para sa'yo. Para yan sa iba. Diba? Alam mo, bawat tupa sa loob ng church, may gift yan. At yung gift na yan, hindi yan para itago mo. Para yan magamit sa katawan ng ating Panginoon. Diba? Next time magsisiris ako mga kapatid, yung anatomy ng church. Yung bawat gampanin, yung bawat mga tao doon sa early church, alpha church mga kapatid, na ginampanan yung kanilang mga bahagi, yung kanilang mga kaloob mga kapatid, at nagnistula mga kapatid na lumaganap ang ng mabilis mga kapatid, yung ebanghelyo. Diba, minsan akala natin, ito lang kaya akong gawin, pastor Magugas lang ng pinggan. Hallelujah. Mas mataas yung tawag ng Lord sa iyo dyan. Diba? Yung pagdetestimony mo, yung pag-awit mo, yung pagiging presente mo lang dyan ay nagbibigay ng pagpapala sa iba. Yung patutuo mo, yung pagiging matatag mo sa pananampalataya ay nagbubunsod din ng buhay sa iba mga kapatid upang sila'y umasa rin na bigyan din sila ng pananampalataya ng Panginoon na gaya ng pananampalataya mo. Hallelujah. Diba? Sa palagay ko'y isa yung dakilang pagpapahayag na ako'y isang bilanggo kay Kristo. Diba? Yun daw ay mga kapatid ay great statement. Nasabi mo, I am a prisoner of Christ. But again, may responsibility yun. Kasi yung paglilingkod, sabi ko nga, hindi naman ako pastor sa inyo na ng bobola-bola mga kapatid. Hindi talaga madali ang paglilingkod sa ating Panginoon. Hindi puro happy-happy. Diba? Hindi puro shake-hands lang. Hindi puro joyful songs lang. Minsan nahayaan ka ng Panginoon, mapunta ka dun sa valley.
tinitingnan paano ka mag-worship. Paano ka umawit. Paano mo siya purihin kahit nandun ka sa mga libis at burol ng buhay mo. Diba? Doon makikita, gaano ka kabilanggo kay Kristo. Amen. At alalahanin niyo, siya ang salita ng ating Panginoon. Kahit ano pang isip-isipin ng iba, yun na mismo ang salita. Kung kayo'y bilanggo na sa salita, walang denominasyon na makayuyug-yug sa inyo, palayo roon. Yun na mismo yun. Ang mismong salita. Kayo'y bilanggo na rito at ganun nga yun. Kinakailangan mong kumilos gaya ng pagkilos nito. Sabi ko kanina, kung prisoner ka ng ating Panginoon, siyempre kung anong kilos ng ating Panginoon, yun din ang kilos mo. Hindi pwede mga kapatid, sabihin mo, message believer ka, tapos yung buhay mo mga kapatid ay hindi po lumalapat sa confession mo. Sabi nga kanina, mas mabuti pa, huwag ka na mag-confess eh. Diba? Minsan may pagkakataon, pagka bugbog tayo mga kapatid ng mga pagkukulang at pagkakamali sa ating Panginoon, tayo mismo, hirap na hirap tayong sabihin, Christian tayo. Eh. Bakit? Guilty sa loob eh. Sinasabi mga kapatid nung may-ari sa ating buhay, teka lang, meron ka pang di inaayos, di mo pa nga kinonfess yan eh. Diba? Sabi ko, hindi mabigat mga kapatid yung pagkakamali. Ang mabigat yung pagtatago ng pagkakamali. Kasi doon nagkakaroon mga kapatid ng kuta, ng stronghold, ang kaaway mga kapatid. Patuloy kang usigin yan. Pero pag yan kinonfess mo na sa ating Panginoon, di ba merong kagaanan, parang tinik na natanggal, mga kapatid. Pastor, kasi di mo alam dinadaanan ko eh. Paulit-ulit ko kasi nagagawa to, Pastor. Alam mo mga kapatid, yung paglilingkod sa ating Panginoon, pagiging isang Kristiyano, hindi yan yung nabautismo ka na tapos okay na lahat. Kailangan mo makibaka. Mga kapatid, alam mo bakit defeated ang Christian? Dalawa lang naman yun eh. Lack of meditation ng word tsaka panalangin sa ating Panginoon. Yun lang. Wala kang pwedeng isisi. Kahit sino pang sarili mo mga kapatid, meron kang pagkukulang dun sa dalawang bahaging yun. Kasi kung nakakapag-feed ka dun mga kapatid, magagawang baguhin yan mga kapatid, marinyo ang pag-iisip mo. Kasi bago naging confession, sa isip mo na yan mga kapatid eh. Nabilanggo ka saan? Sa maling kaisipan. Hallelujah. Amen. Siya'y natatalian, si Pablo, siya'y natatalian ng isang tanikala at tanikala ng pag-ibig. Ba yung pagsunod at pagiging bilanggo sa ating Panginoon, ang magtutulak sa iyo niyan ay walang iba kundi pag-ibig ng Panginoon. Kaya dapat mga kapatid, hilingin natin yan na maramdaman natin lagi yung pag-ibig ng ating Panginoon. Kasi meron mga Christian rin talaga mga kapatid nakakaranas ng pagiging tuyot. Nakakaranas din mga kapatid parang hindi sila mahal ng Panginoon. Diba? Sabi mo, hindi mo mahal ni Lord. Kakatapos daw ng trials, may trials na naman. Diba? May mga ganyan Kristiyano mga kapatid. Pero hindi nababago yung pag-ibig niya kung ano man yung kahinaan mo. Hindi nababago yung pag-ibig niya dahil sa circumstansang kinalalagyan mo. Sabi nga doon, anong makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Panginoon kay Jesucristo? Tabak ba? Ano ba makapaghiwalay? Sabi doon, walang makapaghiwalay. Tayo lang ang gustong humiwalay mga kapatid. Diba? Kasi ang nature ng tupa, gusto yan lagi mga kapatid, lumayo. Pumunta sa ibang lugar. Magtatatalon. Tapos pagkabigat na mga kapatid, saka lang mga kapatid, uunga-unga. Hinahanap yung kanyang pastol. Diba nakita kayo ng tupa mga kapatid na isang taon hindi naahitan mga kapatid ng balahibong tupa? Ang kapal eh. Hindi mo na makita, parang kambing na mga kapatid, di ba? Pagka sobrang kabigatan na hindi natin ina-unload sa ating Panginoon, imbis na mukha kang tupa, mukha kang kambing. Hallelujah. Tayong nagpapabigat, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Sabi John, siya'y natatalian sa pag-ibig para gawin ang kalooban ng Diyos. Alam mo ba, paano mo magagawa yung kalooban ng Panginoon? Sa pamamagitan lang ng pag-ibig na nilagay niya din sa'yo. Kasi kahit anong pagpupumilit mo, kung walang pag-ibig ng Diyos dyan, mga kapatid, sabi doon, there is a will in doing God's will. Hindi yung ginagawa mo yung kalooban ng Panginoon, sungit-sungit mo, kaya nakasimangot ka. Sabi mo, praise the Lord! Mas nakasimangot ka mga kapatid. Saka nakita yung joyful songs, nakasimangot ka. Diba? Alam mo, tayo na nga lang dito. Minsan nakakahiya pang umawit sa Panginoon. Diba? Kung joyful yung song, umawit ka na may kagalakan sa ating Panginoon.
Diba? Pastor, alam mo, may dinadaanan ako. Alam mo, try mo iset aside lang ng kaunti, ibigay mo yung bahagi mo sa ating Panginoon. Babaguhin niya yung circumstansya. Diba? Kasi tinitingnan niya mga kapatid, alam mo, attitude talaga natin. Minsan talaga, may attitude tayo eh. Diba? Kahit sabi mo, message believer na tayo, pastor, dapat. Diba? Tama naman yun. Kaya lang, minsan mga kapatid, may mga attitude talaga tayo mga kapatid. Diba? Pag may mga bisita, paano ba tayo mag-treat ng bisita? Diba? Hindi naman pwede mag-invite tayo na mag-invite dito, tapos hindi naman tayo hospitable. Diba? Pag bilanggo tayo kay Kristo, kung ano yung ginagawa ni Kristong paglilingkod dun sa mga disipulo, ganoon din tayo maglingkod sa iba. Diba? May nakwentong ganyan eh, may church daw eh, laki-laki nung church. Tapos nag-invite ng mga hindi nakakilala sa ating Panginoon. Tapos hindi man lang naasikaso mga kapatid. O paano makapakita mga kapatid talaga na bride of Jesus Christ yan? Diba? Tayo ang pinaka-dapat mga kapatid, papakita mga kapatid ng compassion. Diba? Wala tayong pinipiling tao, wala tayong favoritism, mga kapatid. Ang dalangin ko mga kapatid, kung ito talaga yung nilaan sa atin mga kapatid na dako, ang Panginoon ang mag-enlarge. Nang sa ganun mga kapatid, makapag-add tayo ng mga workers. Makapag-add tayo mga kapatid ng ilang mga kabataan na magagamit din natin bilang backbone ng church. Diba? Kasi si pastor di rin laging malakas. Kanina, site ng batok ko mga kapatid. Dahil di pa nga ako natutulog. Diba? Amen. Pag-ibig ng Diyos sa magtutulak, siya'y papatungan ng pamatok kasama si Kristo. Hindi ka papatungan ng pamatok na ikaw lang. Sabi doon, papatungan ka ng pamatok tapos yung isa kasama mo ang ating Panginoon. Kung saan magpunta ang tagapanguna, ay doon nga siya magpupunta. Kahit gaano pa karaming naglulunti ang pastulan na mayroon dito at sa panig dito at panig doon, doon lamang sa daan na itinuro ng tagapanguna at pamatok siya tutungo. Amen. Yung totoong bilanggo sa ating Panginoon, bukod sa may tali, merong pamatok yan. Kung anong kilos ng ating Panginoon, kung saan siya patungo mga kapatid, doon ka rin pupunta. Amen. Yun ang pinaka-sign mga kapatid na bilanggo ka sa ating Panginoon. Diba, hindi pwedeng si Lord nasa kaliwa, tas ikaw nasa kanan. Diba? Hindi pwedeng yung ang tao ay nasa kaparehong man's way and God's way. Pagka God's way ka, mga kapatid. Hallelujah. Pero kung pipigilin siya ng Espiritu Santo na magpunta, hindi nga siya dapat magpunta. Kung siya'y nakapamatok sa Diyos. Diba? Sinasabi nga lang dito, si Pablo, nung malaman niya yung Ebanghelyo mga kapatid, gusto niya ipangaral to agad mga kapatid sa mga Hudyo. Pero mga kapatid, alam natin, sa time na yun ay binulag na ng Panginoon ng mga Hudyo. Para yung biyaya ay maibaling na sa Hintil. Kaya sabi niya mga kapatid, dito mga kapatid na gustong-gusto ni Pablo na ito'y maibigay dun sa kanyang mga kapatid, dun sa mga Hudyo. Kaya lang, siya'y bilanggo at siya'y pinapipiit na ng ating Panginoon sa mga Hintil. Diba? Sabi niya, behold, sabi niya ay, Lord, papunta na kami sa Gentile. Kasi mga kapatid, tinanggihan nila. At ang sinusunod lang ni Pablo, mga kapatid, ay yung pong merong tali sa kanya. Yung merong pamatok sa kanya. Kaya wala rin tayong ibang sinusunod, mga kapatid, maliban yung salita ng ating Panginoon. Ito yung ating tali. Ito yung ating pamatok kasama si Kristo, mga kapatid. Amen. Kaya sabi doon, nung mapatungan siya, sabi dito ay, kung kaibigan niya nga, oo, may pag-ibig siya doon, pero kinakailangan na mapangunahan siya ng Espiritu Santo sa kanyang pagpunta roon. Dahil wala yung magiging kahihinatnan at ano't ano man, naranasan ko yan ng maraming beses nga. Di ba, alam mo si Brother Branham, no, yung meron siyang mga meetings, kung alam ko, nabasa niyo yung book. Di ba? Minsan na-trap siya na dadalhin siya sa isang lugar, pero ipinipilit siya ng kanyang mga manager sa ibang lugar. Hindi nga yun yung kalooban ng Panginoon Kaya sabi niya, pumulot siya ng dahon, dinurog niya, sabi niya, thus saith the Lord, magkakaroon ng bagyo, bla bla bla. Kasi hindi ito yung kalooban ng Panginoon. Kaya minsan mga kapatid, kahit ang isang pastor, minsan ang tagal mag-decide. Diba, kahit si Sister Clay, alam niya yung experience na yan. Kasi kailangan maging eksakto tayo sa kung ano yung kalooban ng Panginoon. Hindi tayo pwedeng manguna mga kapatid. Kahit na parang medyo nakakataranta na,
kailangan natin hintayin kung ano yung pangunguna ng Espiritu Santo sa atin. Kasi alam niyo mga kapatid, pagka yung guide, yung tagapanguna na yun mga kapatid, ang sinunod natin, hindi tayo malalagay sa alanganin. Na kailangan mga kapatid, nakabilanggo tayo mga kapatid sa Espiritong yun. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Diba? He waited for the word of the Lord. Ganito rin, mga kapatid. Naghintay siya sa salita ng ating Panginoon. Hinikayat siya ng Espiritu na gawin lamang ang inuutos ng Diyos, kaya naman siya'y naging isang bilanggo kay Kristo. Diba? Pagka bilanggo ka rin mga kapatid, kung ano lang yung leading ng Spirit, yun lang din yung gagawin mo. Kung anong leading ng Spirit na dapat mong sabihin, hanggang doon lang din. Kasi hindi ako niniwala mga kapatid na isang taong puspos na Espiritu Santo ay kikilos magsasalita mga kapatid ng alanganin o sablay sa salita ng ating Panginoon. Diba? Minsan sabi, alam mo, may experience ako with the pastor, naranasan ko ito, bla bla bla. Madalas mga kapatid, yung lata mga kapatid na maingay, wala talagang laman yun. Diba? Kasi ang totoong Kristiyano mga kapatid, solid, sound, quiet. Yun ang totoo mga kapatid na firm sa ating Panginoon. Yung sinasabi dito, maging pipi kayo, okay? Huwag lang kayong mag-testimony. Mga kapatid, ang sinasabi ko dito, mga kapatid, yung manner, mga kapatid, ng ating buhay, yung ating pagkilos, yung ating conduct. Because alam mo, mga kapatid, yung buhay natin, billboard. Sabi, di ba? You are God's billboard. Di ba? Kahit hindi mo kakilala, kahit hindi mo, nakatingin sila sa'yo. Binabantayan ka nila. Kaya alam mo, marami mga kapatid na mga agnostic, mga hindi pa napuprove na meron Diyos, at meron mga atheist, kasi merong mga ilang nag-profess na sila Kristiyano mga kapatid, pero mga kapatid sa buhay nila hindi ito nakita. Yun ang mahirap mga kapatid. Sabi nga ng Panginoon di ba yun yung magiging disappointment. Sabi ng iba, di ba Lord, nagpalayas kami ng mga demonyo, nakagawa kami ng mga mirakulo, nangaral kami sa pangalan mo. Sabi ng Panginoon, depart from me, you workers of iniquity. Anong iniquity? Mga kapatid, isang katuwiran, mga kapatid, isang matuwid na bagay na ito'y tinwist mo. Ano ibig sabihin nun? Hindi mo kasi ginanap yung kalooban ng Panginoon. Kasi pwede tayong maglingkod ng labas sa kalooban ng ating Panginoon. Pastor, nakakatakot naman yung sinabi mo, pwede pala akong maglingkod na nasa labas ako ng kalooban ng Panginoon. Paano, Pastor, gagawin para nasa kalooban ako ng Lord? Maging bilanggo kaya kay Kristo. Maging bilanggo ka sa Kanyang salita. Manatili ka sa ilalim ng pangangalaga at proteksyon ng Kanyang salita. Kasi kahit nga ang tao hindi yan magkakamali unless iset aside niya ang salita ng ating Panginoon. Diba? Minsan nandun tayo mga kapatid sa temptasyon. Tapos naririnig na natin, hindi tama yan, kinukunbik ka na. Tapos dahil nga hindi mo makayanan kasi wala ka rin imbang na salita ng ating Panginoon, sineset aside mo yung maliit na tinig na yun na nagsasabi sa yung mali yan. O di, tama talaga yung turo. Nang sabi, bago magkasalang isang tao mga kapatid, sineset aside niya ang salita ng ating Panginoon. Kaya ang sabi mga kapatid ni David, Psalms 119 chapter 11, di ba? Sabi dun sa awit, di ba? Ay, yung salita ay tinatago ko sa aking puso upang huwag ako sa iyo magkasala. Kasi ang Panginoon yun ang mag-iingat sa atin. Amen. Sabi niya, sa pagsaysay ko sa lahat, minsan ngayon nakapagsalita ako ng magaspang sa tao. Kita nyo, sinisikap ko lang na maihiwalay kayo. Yung pastor, minsan, pagka matigas mangaral, walang personalan. Ba? Kasi trabaho ng pastor yun Diba? Kung tayo tinatamaan sa isang pangangaral mga kapatid, inihihiwalay ko lang kayo doon. Kasi hindi kayo bilanggo sa mga bagay na yan. Kayo bilanggo kay Kristo. Sabi doon magaspang, sinisikap ko lamang na maihiwalay kayo. Kinakailangan niyang ang mga bagay ay simulan, katulad ng pagpunako sa mga kababaihan na nagpuputol ng kanilang buhok, nagsusuot ng mga ganong kasuotan, nakahawak pa rin at pinapahayag na Kristiyano raw sila. At kahit nga yung Christian, mga kapatid? Modesty. Ano yung modesty? Yung paraan pa lang ng pananamit. Diba? Sabi mo, Pastor, struggle ko kasi ito. 15 years na. Diba? 15 years mo ng problema yung pagpapalda. 15 years mo ng problema yung pagpapahaba ng buhok. 15 years mo ng problema yung pagmi-makeup. Kapatid, humanap ka naman ng ibang struggle. Napakadaling pagtagumpayan niya kung may pananampalataya ka sa ating Panginoon. Kung hayag sa iyo mga kapatid na mga bagay na hindi marapat sa ating Panginoon.
So, pastor, nagiging legalista ka. Hindi ka legalista. Scripture, mga kapatid. Diba, hindi pwedeng nandito tayo pagka Sunday, ganun yung gawin natin. Pag nasa labas tayo, iba yung suot natin. Diba? Sino ang binibigyan natin ng kahiyan? Yung pananampalatayang hawak natin. Paano tayo makakaakay sa iba kung tayo mismo nagiging katitisuran? Diba? Sabihin natin, gusto natin iligtas yung kapitbahay natin. Ikaw nga, hindi ka ligtas, hindi ka mukhang ligtas. Gusto mo iligtas yung kapatid mo, gusto mo iligtas yung anak mo. Yung anak, yung kapatid mo, natitisod sa'yo kasi hindi ka naman namumuhay ng tama. Hindi ka bilanggo kay Kristo. Alam ba, di ka bilanggo kasi hindi ka nakasuko kay Kristo. Kailangan mo isuko. Diba? Kasi yung pagsuko, mga kapatid, alam mo, tanda yan ng pagpapakumbaba sa ating Panginoon. Minsan, alam mo, kaya tayo bigat na bigat kasi ayaw natin ipabitbit sa Panginoon. Gusto natin yung sarili nating kakayahan. Sabi doon, be careful. Watch and take heed. When you become self-reliant, hindi niya ibibigay ang kaluwalhatian sa iyo. Ano yung self-reliant? Pagka ikaw ay bumase na ng sarili mong lakas. Sabi mo, napagtagumpayan ko itong bagay na to, araw na to. O, lumipas yung 7 araw, nakayanan ko. O, ikalawang linggo, nakayanan ko. Pagdating ng 3rd, bumagsak ka. Bakit? Kasi nakaasa ka, mga kapatid, sa sarili mong lakas. Mga kapatid, ang kailangan mo, mabilanggo sa ating Panginoon. Pag nabilanggo ka, mga kapatid, nakatali ka dun. Nakatali yung kalooban mo. Nakatali yung pinakabeing mo. Nakatali yung kaisipan mo, mga kapatid. Hindi yan pagsikil, kundi paglalagay sa'yo bilang malaya sa ating Panginoon. Diba sabi sa Scripture, yung mga nandoon kay Kristo ay wala ng paghatol. Kasi nandoon ka, mga kapatid, sa pangangalaga ng ating Panginoon. Kaya yung nagkakamali, yung mga paulit-ulit ka rin, mga kapatid, tumakbo sa ating Panginoon. Hanggang sa, mga kapatid, unti-unti maisuko mo na. Sabi niya, yung pagtataas nga ng kamay ay tanda ng pagsuko at pagpapakumbaba sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Sasabihin, napakaliit na bagay lang yan. Bueno, kinakailangan nyo ngang simulan sa kung saang dako, kaya simulan nyo dyan sa mga ABC. At humiwalay sa mga makamundong itsura. Tama, maging bilanggo kay Kristo. At pagkatapos ay magpatuloy ng ganon at humiwalay kayo sa lahat ng mga bagay. Hanggang sa mga pinakahuling dugtungan ay mahiwalay na. Pagkatapos kayo ngay bilanggo na maituturing. Makalalagak na kayo sa mahigpit niyang pagkapit, kanya nang hihigpitan ng kanyang kapit sa inyo. Ibig sabihin, yung grip ng Panginoon sa'yo. Diba? Kasi pag bilanggo ka, mga kapatid, talagang babantayan yan eh. Kaya alam mo, yung pagiging bilanggo sa ating Panginoon, it's a good thing. Babantayan ka niya. Diba sabi sa Scripture, He will charge angels, mga kapatid, para ingatan ka, mga kapatid. Kaya pagiging bilanggo, huwag kayong matakot. Kasi, pastor, kaya ayaw mabilanggo sa Panginoon kasi daming trials eh. Alam mga kapatid, binaybay na natin yan sa afflictions. Yung wicked, may trials din, may trouble din, may affliction din. O piliin mo na yung righteous. Ang sabi ng Scripture, many are afflictions of the righteous, but God will deliver them from all of it. Amen. Sila'y iaalis ng Panginoon, sila'y tatanggalin doon. Hindi sinasabi na hindi mo mararanasan mo, pero mararanasan mo rin yung pagliligtas ng Panginoon. Minsan dinadala lang tayo dun sa mga masisikip na lugar, dun sa mga dead end, akala natin. Pero ang Diyos kaya pa rin, mga kapatid, gumawa ng daan para sa atin. Diba? Kuminsan, kung lalo kang umiinit, lalo kang nagsiseryoso sa ating Panginoon, sabi doon na mas malaki yung mga discouragement na dumarating. Minsan makita ko ng ganun, mga kapatid, na itong sister, itong brother, nakita ko nagsusubikap, tapos ganito yung dinaranas nila. Minsan nalulungkot ako, mga kapatid. Pero wala akong magagawa kung yan ang paraan ng pag-mold ng Panginoon sa inyo. Hindi pwedeng ako gumitbit nung binigay ng Panginoon sa inyo. Ang kailangan ko lang magawa, ipanalangin kayo, mga kapatid. Nabigyan kayo ng biyaya ng Diyos, mga kapatid, na makayanan at bigyan kayo ng pananampalataya na sumulong. Magpatuloy, mga kapatid, kahit gaano kahirap. Sabi niya, ang Diyos, bago niya mailagay ang isang tao sa kanyang kamay, ay kinakailangan niyang hubarin ang ambisyon ng taong yung mula sa kanya. Kinakailangan niyang alisin ang lahat ng pagsasanay niya. Pwede ko sabihin, yung mga nakasanayan mo. Di ba?
malaki ang tinanggal ng Panginoon kay Pablo. Kasi ang daming tinuro sa kanya ni Gamaliel. Diba? O humayo pa rin siya, akmang magliligtas, nakapatay pa nga siya ng isang taga-Ehipto, si Moses. Diba si Moses, mga kapatid, saan din dinala ng ating Panginoon? Sa desert. Diba? Hindi 3 years, 40 years. Kasi yung kanyang atas, mga kapatid, na ililigtas yung mga Israelita, nakakumit siya ng pagkakamali. Alam mo, minsan mga kapatid, hayaan ng Diyos na dumating ka sa isang pagkabigo. Maging failure ka, ma-recognize mo na failure ka para maging bilanggo ka sa ating Panginoon. Diba? Mamaya babaybayin ko yung ilang quote. Sabi doon na napagtanto niya na mali siya. Hindi pala ganun ang dapat niyang gawin. Hindi yun ang paraan at minarapat nga ng Diyos na alisin siya at ilagay siya doon sa ilang, sa disyerto, sa dakong disyerto. Napansin niyo ba na parang kakaiba ang mga tauhang ito na pinagkalooban ng Diyos ng mensahe para sa kanila ay kanyang dinadala sila sa disyerto. Diba, alam mo, para makapanatili ka sa ating Panginoon, para maging bilanggo ka sa ating Panginoon, minsan blessing in disguise yung mga desert experience mo. Diba, sabi nga dun sa isang awit, sometimes it takes a mountain. Sometimes it takes troubled sea. Sometimes it takes a desert to get a hold of you para mahawakan ka ng ating Panginoon. Kasi alam mo, pagka warde-warde lang, pag happy-happy lang mga kapatid, napapalayo tayo sa ating Panginoon eh. Kaya na minsan sinasabi ko, parang smooth pa. Kinakabahan na ako mga kapatid pagka ganun. Kasi automatic yun, hindi ka gagawing kampante ng ating Panginoon. Diba? Hindi ko naman sinasabing hindi ka pagpapahingahin ng Panginoon. Pagpapahingahin ka rin naman ng ating Panginoon. Dinala niya si Pablo sa disyerto para sanayin, para isa-isay sa kanya ang lahat ng tungkol sa dakilang pangitain na yun, doon sa disyerto. Nagpunta sa disyerto at nanatili siya roon hanggang maihayag ng lubos ng Diyos ang dapat niyang gawin. O teka, pastor, tagal ko na sa desert. Ang Panginoon na nakaalam. Baka meron siyang gustong ihayag sa iyo, kailangan mong buksan yung mata ng pananampalataya mo sa Kanya. Diba? Kasi minsan, sabi ko minsan para tayong bulalo eh. Diba? Pinapakulon tayo ng pagkaantigas mo pa rin. Pag hindi ka pa rin nag-humble sa Panginoon, kapag hindi mo pa rin natututo dun sa lesson na binibigay ng Panginoon sa'yo, diba? Balikan niya ulit dun. Level 1 ulit. Diba? Tapos, medyo nakapasa ka, level 2, level 3. Doon sa level 4, nag-murmur ka. Level 1 ulit. Diba? Alam mo, it takes a surrender heart to be a prisoner of Christ. Amen. Yung pagsuko, hindi lang yan isang araw. Hindi lang isang segundo. Sa bawat sirkumstansya, bawat suliranin, mga kapatid, magbubunsod yan para sumuko ka sa ating Panginoon. Sa lahat ng bahagi ng buhay mo. Pastor, lahat ng bahagi. Kahit love life ko, pastor, kahit love life mo, mga kapatid. Amen. At doon sa panahon na yun ni Moses, kanyang dinala siya sa disyerto, inilayo siya sa dako ng 40 taon at hinubad ang lahat ng mga teolohiya niya at lahat ng ambisyon niya. Ano ngang napakadakilang sandali na nagagawa niyang tumingin sa nakaraan at makita ang pagkabigo niya. Ganon din sana tayo sa umagang ito na nagagawa rin nating saring bagay na yon kapag sinisiyasat natin ang ating mga ambisyon. Hindi ko sinasabi dito na wag na tayong magkaroon ng magandang buhay o makapag-provide tayo sa family natin. Pero minsan yung sobrang paghahangad nalabas na sa kalooban ng ating Panginoon, magbubunsod yan, mga kapatid, ng isang distraction sa buhay mo. Kaya kailangan maging maingat tayo, mga kapatid, sa mga pinipili natin. Alamin natin, blessing ba yan? Galing ba talaga sa Panginoon yan? Baka mamaya, pag hindi galing sa ating Panginoon, kahit ilang taong ka pang magpagod dyan. Kasi minsan mga tao, mga kapatid, ang isip nila, one time, big time. One shot lang. Di ba sabi dun sa message na investment? Sabi may mga tao kasi nainiwala dun sa overnight na success. Walang ganun. Mga kapatid, kailangan nating tanggapin. Nung nagkamali si Adan at si Eva at si Adan, mga kapatid, kailangan talaga nating magpagal. Mga kapatid, diba, pwede lang tumaya na sa loto eh.
Diba? Yung mga ganun pag-iisip eh. Bakit? Kasi nga, frustrated na hirap na eh, mga kapatid. Pero kailangan talaga natin magpagal, mga kapatid. Pero alam mo, pag tayo nagpagal sa ating Panginoon, alam mo mga kapatid, lahat ng bagay na ginawa mo para sa ating Panginoon, susuklian niyan ng may interest pa. Minsan di lang tayo, nainip lang tayo. Kasi yung clock natin hindi kagaya sa ating Panginoon eh. Baka mamaya may tinatrabaho pa siya doon sa pag-uugali mo. May tinatrabaho pa siya doon sa pananampalataya mo. Kaya anong gawin mo? Maging bilanggo ka kay Kristo. Manatili ka sa Kanya. Manatili kang nakatali sa Kanya. Manatiling ang pamatok niya ay nasa iyong batok. Sabi nga, magaan, mga kapatid. Dahil siya ang tunay na pumapasan, mga kapatid. Kita nyo ang mga tao, imbis na manatili sa salitang iyon, maitali doon sa salita, ano ang ginagawa nila? Nagpapasimula sila ng sarili-sarili nilang pang-denominasyong teorya na nooy nabigo na at pinipilit na magpalabas ng kung anong bagay na ano mo'y itsurang katotohanan. O ito, sa spiritual sense to. Pero doon sa natural sense natin, mga kapatid, ang ibig niya lang sabihin, mga kapatid dito, tayo kasi gumagawa tayo ng sarili nating diskarte. Iniiwan natin yung salita ng ating Panginoon, tapos yung way natin. Diba? Yung my way. Dami nang namatay dyan, mga kapatid, na baril na. Kasi yung way natin, mga kapatid, ang sabi ng Scripture, there is seem a way to a man that is good. Merong daan na tila ba sa tao ay matuwid. Pero sa dulo niyan ay kapahamakan. Amen. Si Moses kasi nasa dakong iyon, inaalisan ng laman, sabi doon ay hanggang sa taglayin niya ang karanasan na may nagniningas na kahoy, ang salitang iyon na nahayag. Di ba sabi doon, Moses was out there getting stripped. Siya'y hinuhubaran ng ating Panginoon doon sa disyerto until he had an experience, hanggang sa nagkaroon siya ng experience. At ano experience na yun? Experience doon sa burning bush. Ano yan? Meeting God, mga kapatid. Yung makilala mo talaga siya. At sabihin, mga kapatid, ng salita, I am the God of Abraham, Isaac, and Jacob. I remember my promise and I've come down to deliver them. I am sending you to do it. That was it. Diba kasi may gampanin ang Panginoon na inihatang kay Moses, mga kapatid, na dapat niyang gampanan. Nakilala niya ang salita, hindi ang ambisyon ng mga tao ang minimithi ng mga tao. Kaya naman, pagkatapos ng anong nangyari sa kanya, hindi na niya ninais pang harapin ang mga taga-Ehipto. Hindi na niya hinangad na harapin ang mga bagay na yun kailanman. Kaya't siya'y naging isang bilanggo na. 40 taong kakatakbo, ay makrisyanong tumatakbo eh. Kakatakbo, pinaglaho ang lahat sa kanya. Subalit sa huli, naging bilanggo siya. Sa nagniningas na kahoy, itong dating dakilang si Moses na ito, na sa lahat ng kanyang pagka-intelektual, sinasabi pa nga ng Biblia na si Moses ay dakilang lalaki sa salita at sa gawa doon sa Ehipto. Diba? Yung pagiging great natin, tandaan nyo, ang Panginoon hindi siya mag-share ng glory sa tao. Once na ang tao ay itinataas ng mas higit kaysa sa Diyos, mga kapatid, sisirain niya yun. Kaya diba yung brazen serpent, mga kapatid, gift sa kanila yun. Healing sa kanila yun, mga kapatid. Pero nung sinamba na nila, mga kapatid, nagalit ang ating Panginoon. Kasi hindi yun, mga kapatid, ang original na plano at programa ng ating Panginoon. Hindi ka sa brazen serpent, mga kapatid, dapat mabilanggo. Hindi dun sa gift, hindi dun sa pastor, hindi sa kung sino mang tao, dapat mabilanggo ka sa ating Panginoon. Diba? Hindi pwedeng meron kang ibang idol. Diba? Minsan, idol natin, sarili natin. Idol natin yung pride natin. Idol natin yung sarili nating skills. Mga kapatid, babasagin ng Panginoon yan, mga kapatid. Para mai-humble ka, maging bilanggo ka sa ating Panginoon. Amen. Hayan nga, isang bagay, sabi niya, isang bagay lang ang dapat mong gawin, ang unang hakbang. Handa na ba kayo malaman ano yung unang hakbang? Sa umagang ito, ang unang hakbang ay sumuko. Maging bilanggo. Huwag mong isipin ng iyong sarili o sino man, maging bilanggo. Diba? Minsan kinukonsider mo, kasi pastor, baka pag nagseryoso ko yung kapitbahay namin, isipin, nasisiraan na ako ng bait, lahat-lahat. Alam mo mga kapatid, kakaisip natin sa sasabihin ng iba, mga kapatid, hindi na tayo wala na tayo dun sa realidad. Diba?
Yung parang nabubuhay na lang tayo sa pressure ng iba. Mga kapatid, wala tayong ibang dapat patunayan sa ibang tao. Ang una nating dapat patunayan sa ating Panginoon. Kung namumuhay ba tayo, mga kapatid, ng ayon sa Kanyang salita. Ano naman, kung nagkamali ka, tapos na ba buhay mo, gising ka pa. Bangon, pagtayo uli, takbo ulit sa takbo yung binigay ng Panginoon sa'yo. Diba? Nanghina ka, nagkasakit ka, ang kagalingan ng Panginoon ay nandyan, bangon uli. Hanggat hindi niya Panginoon ang buhay nito, meron ka pang pag-asang makita ang patotoo na ang katawang ito'y babaguhin ng ating Panginoon. Na ikaw mismo sa lahat ng luhang iniluha mo, sa naramdaman mo sa katawang ito, mga kapatid, makita mong binabago ng Diyos. At nandun ka't nagpupuri, mga kapatid, kasi tinutupad niya ang kanyang pangako, mga kapatid. Pastor, baka may hindi ko abutan. Huwag kang mag-alala. Kahit nandun ka sa libingan, ibabangon ka ng ating Panginoon, papalitan pa rin ng katawan mo, mga kapatid. Diba? Itong peste, tawag ito, bahay peste. Alam mo yung bahay peste? Mga kapatid, peste talaga, mga kapatid. Ito talaga yung nagpapahamak sa atin. Ito yung nagbibigay ng kalumbayan, nagbibigay sa atin ng mga kaisipang hindi maganda. Ito yung nagtutulak sa atin na gawin yung mga taliwas sa salita ng ating Panginoon. Pero kung mailalagay natin ang ating buhay sa Kanya at maging bilanggo sa Kanya, mga kapatid, may kung ano yan, mga kapatid, na magagawa sa buhay mo. Si Moses ay naging bilanggo. Sinabi niya na hindi niya kayang magsalita. Sa huli, noong makuha na siya ng Diyos sa kanyang kamay, kung saan makakakilos lamang siya sa dakong pinakikilusan siya ng Diyos, sa dako na sinabi sa kanya ang salita, alam niya na iyon ang salita. Kung kaya naman, isinuko niya ang kanyang sarili sa salita. At ang Espiritu ng Diyos sa dakong iyon, ang Diyos, ay itinali si Moses sa kalooban ng Diyos. Pakaganda, mga kapatid. Diba? He know that it was the Word. When he submitted himself to the Word, the Holy Spirit is there. God harnesses Moses to the will of God. Diba? Alam mo, totoo lang, alam mong humihinder, mga kapatid, sa kalooban ng Panginoon sa buhay natin, sarili mo. That's your greatest enemy. Diba? Sarili mo. Hindi ang anumang tao, hindi ang anumang sirkumstansya, yung sarili mo. Alam mo paano mo mapapanagumpayan yan? Ang sabi kanina, sumuko lang sa ating Panginoon. Isuko mo sa Kanya. Huwag kang magtira na kahit tuldok na pride, mga kapatid. Kasi yung pride, lumalaki yan, mga kapatid. Diba? Minsan, dahil lang nagkaroon tayong victory, nagawa natin to, minsan nagkakaroon tayo ng pride sa ating sarili. Pero alam mo, kung hindi i-bless ng Panginoon ang mga kamay mo, hindi magpa-prosper kung anumang bagay na meron ka. Kaya sa lahat ng ito, mga kapatid, ang Panginoon ang nasa likod ng lahat ng mga pagpapala. Kahit gaano ka kagaling, kahit gaano ka ka-skillful, mga kapatid, kung hindi i-bless ng ating Panginoon yan, mga kapatid, hindi ka rin magiging successful, mga kapatid, sa buhay na ito. Pwede material things, meron ka mga makuhang bagay, pero mga kapatid, ituturing mo pa rin na dumb. Ibig sabihin, walang kabuluhan ng mga bagay na yan, mga kapatid. Pagka ang Panginoong Jesucristo, mga kapatid, ay nakita mo ng mukhaan, mga kapatid. Amen. Siguro, mga kapatid, magpa-part 2 ako, mga kapatid, sa mensaheng ito. Marahil dito ko na lamang puputulin, mga kapatid. Amen. Nais ko lang basahin yung isang quote. Sabi niya, nawa ang mga kabataang lalaki at mga kabataang babae sa lahat ng dako, lalong-lalo na sa mga nakakapakinig ng mensahe ngayong umaga, tanungin nilang kanilang mga sarili kung siya ring katanungan na yun, ako ba'y nakahanda ng maging bilanggo na ngayon na itatakwil ko ang sarili kong buhay? Diba sabi sa scripture kanina, kung sino man yung magligtas ng kanyang sarili ay mawawala ito. Diba? Ano ba sinasabi ng scripture doon? Siyempre, mga kapatid, ang sinasabi doon, kung uunahin mo yung sarili mong kalooban, higit sa kalooban ng ating Panginoon. Kasi kung kalooban ng ating Panginoon, mga kapatid, nasa pag-iingat ka niya. Ang sino mang nagnanais na mailigtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang sino mang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay makatatagpo nito. Ama, nalalaman namin na ang ibig sabihin nito'y maging bilanggo mo, iwaglit ang sarili naming mga ambisyon at sarili naming mga hangad para masumpungan ang sa iyo. Ano yun? Masumpungan ng kalooban mo. At sa ganoon ay walang hanggang buhay kami. Iyo pong ipagkaloob ito, Panginoon. Nawa, yan ang maging desire natin, mga kapatid, sa umagang ito. Na mahanap, handa na ba tayong maging bilanggo sa ating Panginoon? Alam mo, konti na lang ng panahon.
Alam mo ba, 1 hour ago, nakita ko mga kapatid, nakisali na ang US sa pagbomba sa Iran. Anong kinalaman nila dun? Diba? Ba't sila nakikisali dun? Diba? It's always later than we think. Kaya kung hindi pa rin tayo seryoso mga kapatid sa paglingkod, mga kapatid, nakakalungkot. Alam natin kung saan tayo patungo pagka ganun. Pero dalangin ko bilang pastor ng iglesyang ito mga kapatid, nanawa masumpungan ko kayo mga kapatid, masumpungan natin ang bawat isa sa piling ng ating Panginoon. Kaya't habang may pagkakataon, habang may biyaya pa mga kapatid, ipagkaloob natin ang ating buhay sa Kanya at maging bilanggo kay Kristo. Tayo po itatayo mga kapatid. Awitin natin yung awit na nagsasabing, alam niyo itong awit na to, My Song. Amen. Ba? Ang awit na ito ay, naniniwala ko, awit din ng ating mga puso mga kapatid. Aking itataas ang ngalan mo. Sabayan niyo ako mga kapatid. Aking itataas ang ngalan mo, Jesus, pagkat dakila ka, yes Lord, di ka nag-iiba, kalwalhatian mo ay sa buhay ko, yes Lord, itawil man ako, yes Lord, ng mundo ito. Naalala ka, yes Lord, ang kalooban mo ay binubulay ko. Sa'yo, ilang sa awit kong ito, kundi sa buhay ko, alay ko sa'yo, O Panginoon.
sing and do glorify your name. Amen. Tayo manalangin. Tayo magpasalamat sa ating Panginoon. Dear Lord Jesus, once again, maraming salamat, Panginoon, sa tanghaling ito, Lord, na binigay mo sa amin, minsan pang pribilehiyo, Lord, na marinig, Lord, yung mga salita, mga paalala, Panginoon. Patuloy, Lord, na mag-inventory, Lord, sa amin pong mga sarili. Pagkat, Lord, kami nakatingin, Panginoon, sa aming sarili, Panginoon, at tinitingnan kung ang buhay na ito ay lumalapat, Panginoon, sa iyong mga salita. Tinitingnan ng pamantayan, Panginoon, kung ang aming buhay ba'y tunay, Lord, na naisuko sa iyo, Panginoon. Kung ba'y tunay, Lord, na naging bilanggo, Panginoon, sa iyo. Lord, patawarin mo kami, Lord, sa mga panahon na kami bilanggo sa aming mga sariling mga akala, sa aming mga sariling gawa, sa aming mga sariling kapurihan, sa aming mga kamangmangan, Panginoon. Lord, ikaw, Panginoon, ang bumali, Lord, ng mga tanikalang ito, Lord, sa aming buhay. At bayaan mong kami, O Diyos, ay maitali, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu Santo. Patuloy, Lord, na makaugtong sa iyo, makakonekta sa iyo, Panginoon. Tanggapin ang tali na binigay mo sa amin bilang pag-iingat mo at bilang tanda ng pag-ibig mo, Panginoon, upang ipakita na kami ay mga pagmamayari mo, O Diyos. Lord, bigyan mo kami, Lord, ng puso na patuloy na sumusuko, Panginoon, sa lahat ng kaparaanan mo kung paano mo kami, Lord, imamolde, Panginoon. Ikaw, O Diyos, ang dakilang mamalyok na nakakaalam, Panginoon, kung gaano namin iniinda ang bawat init, Panginoon, ng apoy ng pagsubok sa aming buhay. Bawat ikot at pihit, Panginoon, para lamang makuha mo, Lord, ang pinakahulma, Panginoon, na nais mo. Tulungan mo kami, Lord, na sumuko. Bigyan mo kami ng sapat na pananampalataya na makita, Lord, ang nakita, Panginoon, ni Pablo, ang nakita ni Moses, Panginoon. Na kung maaari lamang hilingin namin, O Diyos, bigyan mo kami, Lord, ng burning bush experience sa umagang ito, Panginoon. Nang sa ganun magawa naming sabihin, Lord, na kami bigo sa aming sarili at marinig namin, Panginoon, sa sarili mong mga tinig, Lord, na ito na ang marapat, Panginoon, na behikulo, Lord, na gagamitin mo, Lord. Ang isang tao na walang magagawa, ang taong puspos ng kahinaan, puspos, Lord, ng mga bagay na hindi niya kayang gawin ganang kanyang sarili. Dahil ikaw, Lord, ang siyang umahawak dito. Ikaw ang nagpapala, ikaw ang naglalagay, Lord, ng iyong sariling kaluwalhatian. Tulungan mo kami, Lord. Kung meron, Lord, na natatali, kung meron man, Lord, na nabibilanggo sa gawa ng kaaway, dalangin ko, Lord, palayain mo po sila, O Diyos. Natatali sa anumang karamdaman, palayain mo sila, Panginoon. Sabi mo sa iyong salita, sa iyong mga latay ay pinagaling mo na kami, Panginoon. Kaya aming sinasampalatayanan, ang kagalingang ito'y natural at spiritual, Panginoon, ay pinadadaloy mo, Lord, sa iyong mga anak. At bayaan mong tanggapin nila, Panginoon, ang iyong mga salita. Bayaan mong ito ang tumali sa kanila, Panginoon. Ito ang magbigkis ng tanda ng pag-ibig mo, Panginoon, sa bawat isa. Lord, marami rin kami mga pangangailangan. Marami kaming dinadaanan. Marahil masisikip at mapapatong dako sa aming buhay. But Lord, you are still the Jehovah Rapha. Ikaw pa rin ang tagapag-provide sa aming mga pangangailangan. Kaya patuloy kaming lumalapit, patuloy kami nagsusumamo, at ibinibigay, Lord, ang pagsuko sa iyo sa umagang ito. At bayaan mong tanggapin mo ang bawat isa, Panginoon, at bigyan mo ng pamatok, Panginoon, na kasing gaan ng pangakong binigay mo na po sa amin, Panginoon, 2,000 years ago. Lord, puntahan mo, Lord, ang mga may agam-agam, bigyan mo sila, Lord, ng pag-asa. Ang mga sugatang spirito, Panginoon, ipagalingin mo sa mga oras na ito. Ang humihingi, Lord, ng paggabay at pangunguna mo, ipangunahan mo po, Panginoon. Humihingi ng pagpapalang natural at spiritual ay igawad mo sa kanila, Ama. Huwag mo hayaan, Lord, ang sino man, Panginoon, sa loob ng munting iglesyang ito, Panginoon, ay manatiling bilanggo sa gawa ng kaaway at sanlibutan.
kundi sila'y palayain mo, Panginoon. Sabi mo, whom the Son has set free is free indeed, Lord. At sila'y manatili, Panginoon, sa pagkatali sa iyo, Ama. Ipakilala mo, Lord, na higit ang Diyos na nanahan sa kanila kaysa yaong yun, Panginoon, na nasa sanlibutan. Buksan mo, Lord, ang kanilang mga mata, ang kanilang pananampalataya, at makita nila, Panginoon, ang mga promisong binigay mo ng Panginoon sa kanila. Patuloy namin, Lord, dinadalangin, ganun din ang aming kapatid, Nanay Remy. Salamat, Lord, sa mga provision mo, pag-iingat mo, sa pagpapakita, Lord, ng iyong katapatan, Panginoon, sa kanyang buhay, sa pagdadagdag ng kalakasan, sa paggawa ng mga mirakulo, Lord, sa gitna, Panginoon, ng mga suliranin. Mas matayog, Panginoon, ang krus na yun, Panginoon, sa amin. Kaya, Lord, dalangin ko, alam kong hindi labis na humingi sa iyo, Panginoon, napawiin mo ang anumang karamdamang ito, Panginoon, na tumatali sa Kanya. Kung paano niyang kinukumit, Lord, na may buong pagpapasakop at pagpapaubaya ang Kanyang buhay, ay hinihiling ko, Lord, gumawa ka ulit-muli, Panginoon, ng isang miracle, Lord, muli sa iglesyang ito, Panginoon, upang patunayan mo, Lord, ang iyong presensya sa amin. Ito'y maliit na bagay para sa iyo, Panginoon. Kung kami, Lord, ay sumasampalataya sa maliit na bagay na ito, Panginoon. Dahil ito'y napakalaki na sa amin, Panginoon, na tanda ng pag-ibig mo. Dalangin ko, Lord, huwag mo silang pabayaan. Supply mo mga pangangailangan nila, Lord. Tulungan mo sila, Lord, sa kanilang mga dinaraanan. Hindi lamang sila, Lord, kundi bawat pamilya sa iglesyang ito, Panginoon. Maging kami, Lord, na mag-asawa, Panginoon, sa ministeryong ito, Lord. Ikaw ang Diyos na nakakita sa lahat ng bagay. Nakikita mo aming mga pagpapagal, Panginoon. Nakikita mo aming mga pagsusumikap. Bagamat, Lord, kami puno ng pagkukulang, pero patuloy kaming lumalapit, patuloy kaming bumabalik. Dahil may kung anong tali, Panginoon, na nag-uugnay sa amin sa iyo, sa salita, Panginoon. Bayaan mo makapanatili kami sa iyo, Panginoon. Paganin mo ang aming mga pasanin. Bigyan mo ng katugunan ng bawat katanungan. Bigkasin mo, Lord, ang iyong mga pangako, Panginoon, sa iyong mga anak. At itatag mo, Panginoon, ang gawa ng iyong mga kamay, Lord, ng iyong lingkod, Panginoon. At ang kaluwalhatian mo, O Diyos, ay minsan pa, Panginoon, ay mahayag po sa amin. Bless us, O God. Enlarge our borders, Lord. Manatili ang kamay mo sa amin. At ilayo mo kami, Panginoon, sa anumang, Panginoon, na kapahamakan. Pagpalain mo bawat isa, mula sa mga magulang hanggang sa mga anak, Panginoon. Uli, Lord, kinukumit ko sila sa iyo, Panginoon, na may pananampalataya. Gaya rin naman nila, Lord, nananalangin at sumasampalataya sa iyo sa tanghaling ito. Ano pa man, Panginoon, ang mga spoken requests, ay nilalapit ko, Panginoon, sa iyong paanan. At ikaw ang magbukas nito, Panginoon, at tugunin, Panginoon, ang bawat isa, Lord, sa kanila pong buhay. Uli, Lord, maraming salamat. Patuloy mo kaming samahan, ingatan, gabayan. At ikaw patuloy na makita, Panginoon, sa aming pong buhay. Tulungan mo kami maging bilanggo sa iyo, O Diyos, at ganapin lagi kung ano po ang kalooban mo. Uli, Lord, maraming salamat sa pansamantala naming paghiwala na ito. Ang matanggap nawa, Lord, ng bawat isang kapayapaan, kalakasan, natural and spiritual, Lord. Pagalakin mo, Lord, ang puso ng bawat isa. Muli, Lord, marami pong salamat. Sa namin binabalik ang lahat po ng papurit pa sa salamat sa iyong dakilat, matamis na pangalan. Amen, Panginoong Jesus. Amen and amen. Thank you, Lord Jesus. Tapos na po ang ating service. Tapos tayo po ay malayan ng kamayan habang inaawit natin yung awit na nagsasabing, salamat, salamat. Amen. Thank you, Lord. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ang katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Amen. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ang katulad mo.
salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Amen. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo.